Iniligtas niya ang ibang mundo bilang isang itim na salamangkero, nakaligtas sa mga demonyo, nasakop ang kaguluhan, at umuwi na isang alamat. Ngunit sa sandaling bumalik si Kim Moon-jon sa Korea, ito ay isang araw bago ang kanyang pagpapalista sa militar. At nang naisip niyang sa wakas ay makakapagpahinga na siya at makakapaglaro, nagsimulang gumapang palabas ng mga piitan ng mga halimaw. Ngayon ang tagapagligtas ng isa pang mundo ay natigil sa paggawa ng bootcamp muli. Sa pagkakataong ito ay may mga Ripple, Commander, at isang mundong gumuho sa ilalim niya. Ano ang mangyayari kapag naantala ng tadhana ang oras ng paglalaro? Alamin natin. Sa imperyo ng Isgard, puspusan ang pagdiriwang. Binabati ng mga naninirahan ang bayaning kababalik lang. Natutuwa sa bawat sulyap, sinimulan nilang purihin ang bayani at ang imperyo. At sa isang lugar sa anino ng pagdiriwang, ang bida, si Kim Moon-jon, ay gumagala. Nagtatakbuhan ang mga bata sa kalye na sinusubukang makarating sa parada. Isang batang lalaki ang nagsabi sa kanyang kapatid na magmadali, ngunit siya ay pagod na nagpapakaba sa kanya. May dumaan na lalaking nakaitim na robe at agad namang natigilan ang bata. Naabutan siya ng kapatid niya at sinabing pinabagal lang niya. Bakit siya huminto? Napasulyap siya sa lalaking dumaan at sinabing nasa kabilang direksyon ang parada at agad siyang hinayla pabalik ng kapatid, pabulong na huwag siyang titigan. Ang lalaking ito ay isang dark mage. Hindi niya alam kung ano ang dark mages at sinabi nito sa kanya na moldite siya. Si Mijan ay patungo sa templo na nakatayo sa tuktok ng isang bangin. Doon, naghihintay sa kanya ang isang santo ng hindi pangkaraniwang kagandahan, na humahanga sa tanawin ng lungsod. Nakarinig ng katok sa likod niya, agad siyang lumingon at nakita ang itim na salamangkero na sinabi na sa wakas ay dumating na siya. Sa mundong ito, ang pangalan niya ay Moog. Tiningnan niya ang ulo ng kalaban na dinala niya at sinabi na ngayon ay naalis na ang huling banta kay Isgard. Nais niyang pasalamatan siya sa ngalan ng buong imperyo. Ayaw niyang makinig sa kanya at gusto niyang tuparin niya ang pangako niya ngayon. Agad na sumeryoso ang mukha nito at sinabihan itong huwag mag-alala. Naalala niya ang pangako niya. Siguro dapat na niya itong tawaging Kim Mijan mula ngayon. Inalis niya ang hood sa ulo niya at pinaalalahanan siya na ginawa niya itong dark mage, hindi dahil hindi niya ito gusto. Sumagot siya na hindi niya ito gusto. Gusto niya talagang patayin siya. Hindi niya pinansin ang mga salitang ito at sinabi na ang katotohanang nagtrabaho siya para sa ikabubuti ng imperyo, na nananatili sa ganap na kalabuan, ay nararapat sa kanyang walang hanggang pasasalamat, kahit na siya ay medyo mapurol. Marami na siyang nagawa para tuluyang mabago ang opinyon ng mga dark magician sa mga naninirahan sa imperyo. Kaya, gusto niyang tanungin siya sa huling pagkakataon. Gusto niya ba talagang bumalik sa kanyang mundo? Lumuhad siya sa harapan niya at kinumpirma ito, hiniling na pauwiin siya ngayon din. Hindi na niya ito kailangan pa rin. Napabuntong hininga siya at sinabing kung mananatili siya, gagantimpalaan niya ito sa lahat ng problemang nangyari sa kanya at sa lahat ng stress na nararanasan niya. Ngumiti siya at sinabihan siya na tapusin na ang pagtatanghal, at naiinis siyang napabulalas, ano ang ibig niyang sabihin. Talagang sincere siya sa pagsasalita. Tumayo siya at tinanong kung ano ang maibibigay nito sa kanya na bahagyang ikinagulat niya. Hinubad niya ang kanyang damit at sinabing sa pilitan siyang hinayla niya sa mundong ito. Nagtrabaho siya para sa kanya bilang isang alipin. At ano ang susunod? Gusto ba niyang manatili siya at patuloy na paglingkuran siya hanggang sa katapusan ng kanyang mga araw? At ano ang makukuha niyang kapalit? Sinabi niya sa kanya na kung mananatili siya, ibibigay niya sa kanya ang lahat ng naisin ng kanyang puso. Kung wala siya, hindi magkakaroon ng problema ang imperyo. Hindi na niya ito pinatapos at sinabing ikuha niya ito ng Korean grilled chicken. Siyempre, hindi niya naintindihan kung ano yun, at sinabi niya na gusto rin niya ng choke ball. Ang lokal na pagkain dito ay sadyang nakakadiri. Sa lahat ng oras na ito, pinapakain niya siya ng ilang uri ng high-calorie cookies. Ito ay hindi pagkain, ngunit panghayop. Bakit kailangan niyang manatili sa mundo kung saan hindi man lang siya mapakain ng maayos? Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at kinakabahan siyang nangako sa kanya na lutisin ang isyong ito. Sinabi niyang kalimutan na niya ito. Ito talaga ang gusto niya, isang computer na may malaking monitor at ang pinakabagong mga sangkap upang gumana ito na parang isang halimaw. Kailangan din niya ang pinakamabilis na Wi-Fi. Gusto niya talagang mangolekta ng mga parangal sa paborito niyang laro, ang Dungeon Power Fighter. Kailangan niyang mag-login kaagad sa laro. Hindi niya naintindihan ang isang salita na sinabi nito at galit na sinabi sa kanya na huminto. Hayaan siyang tanungin niya kung ano ang mayroon siya sa mundong ito. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao, napagtanto na hindi niya kailangan ang anumang bagay mula sa mundong ito. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabing naiintindihan niya ang lahat. Sisimulan na nila ang ritual ng paglipat ngayon.
Pagkatapos nito, dinala siya nito sa isa pang silid at tumingin siya sa paligid na nakangiti, na sinasabi na napakaraming alaala niya sa lugar na ito, bagaman hindi na niya nais na makita ito muli. Napabuntong hininga siya at hiniling na tumayo siya sa gitna ng summoning seal kung saan siya nagpakita. Ginawa niya ang lahat tulad ng sinabi niya, pagkatapos ay lumitaw ang isang magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa, at sinabi niya na palayain muna niya siya mula sa proteksyon ng mga banal. Hinubad niya ang kanyang guwantes at tiningnan ang marka sa kanyang kamay, naisip na sa kabila ng pangalan, hindi siya pinuprotektahan ng bagay na ito, bagkus ay nagsilbing tanikala na pumipigil sa kanya sa pagpatay sa babaeng ito. Sa wakas, tatanggalin na niya ito sa kanya. Hinihintay niya ang sandaling ito. Inabot niya ang kanyang kamay sa kanya, at habang abala siya sa pagtanggal ng marka, sinabi niya na talagang hindi niya naiintindihan ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na natanggap niya sa mundong ito, pati na rin ang kayamanan at katanyagan na naghihintay sa kanya. Handa na ba talaga siyang isuko ito? Sinabi niya sa kanya na isipin ang sarili niyang negosyo at tinanong kung hindi ba siya natatakot. Kapag naalis na ang marka, mapapatay niya ito. Sinagot siya nito na kung ganoon, buong kabab ang loob niyang tatanggapin ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagsimula ng lahat. Sa wakas, ang marka ay tinanggal. Sinabi niya sa kanya na handa na ang lahat. Ngayon ay maaari niya itong patayin kung iyon ang gusto niya. At kung hindi, maaari na nilang simulan ang ritual. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naalis niya ang markang ito. At ito ang nagpa-excite sa kanya. Tumabi ang mga santo at sinabing ngayon ay aalisin niya ang mga kapangyarihang natanggap niya pagdating niya rito. Delikado para sa kanya na pumasok sa portal na may ganitong mga kapangyarihan. Ngayon, nagpa siya si Manjon na tuparin ang matagal na niyang gusto. Ngumisi siya at hinawakan siya sa leeg na may mga daloy ng enerhiya, binuhat siya sa sahig, nasasakal at umuubo. Tumingin siya sa kanya at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ngumiti siya at nagtanong kung may ideya ba siya kung gaano kalaki ang pagsisikap na ginawa niya sa pagbuo ng kapangyarihang ito. Hindi niya ito ibibigay ng ganoon kadali. Hindi siya papayag na kunin niya ito. Matapos ang mga salitang ito, binitawan siya nito at nahulog siya sa sahig. At naisip niya na naiintindihan niya ang kanyang plano. Gayunpaman, bilang isang dark magician, walang paraan na mabuksan niya ang portal. Kaya napaisip siya hanggang sa nakita niya ang kabaligtaran. Binuksan niya ang portal ng walang problema at nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Paano niya nagawang buksan ang daanan gamit ang dark magic? Nag-alala siya at sinabihan siyang tumigil. Hindi siya maaaring gumamit ng interdimensional magic nang walang ingat. Sinabi niya sa kanya na alam niya ito. Kaya naman ilang libong beses na niyang inansayo ang sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ngayon siya ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Lahat sila kakaiba dito. Bakit paghiwalayin ang magic sa dilim at liwanag? Ito ay ang lahat ng parehong bagay. Dumukot siya sa kanyang bulsa, sinabing mayroon siyang huling bagay para sa kanya. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang bastos na kilos at tumalon sa portal, na nagsasabi sa kanya ng palem na napakagandang makilala siya. Umaasa siyang hindi na sila muling magkita. At kahit na magkita sila, hindi siya mabubuhay. Inabot niya ito, kinakabahan, humihiling sa kanya na huminto, ngunit huli na ang lahat. Ang portal ay bumagsak at nahati sa maraming daloy ng enerhiya. At pagkatapos ang lahat ng ito ay sumugod sa langit, at tanging pinapanood niya ito. Pagkatapos noon, galit niyang hinampas ang kamao niya sa sahig at tinanong kung sa tingin niya ginagawa niya ito para sa kasiyahan o dahil nag-enjoy siya. Samantala, naghatid na siya pabalik sa Korea, diretso sa kanyang silid. Bumagsak siya sa sahig at napabuntong hininga, at sa takot, pinagpawisan siya ng malamig. Dahil sa mga sinabi nito, natakot siya na hindi siya makagalaw. Hinayla ang sarili, bumangon siya at tumingin sa paligid ng kanyang silid, naaalala ang mga lumang araw. At bumagsak ang tingin niya sa phone na nakapatong sa mesa. Pagkapulot pa lang niya ay napangiti siya dahil sobrang namiss niya ang pakiramdam na ito. Binuksan niya ang telepono, ang paborito niyang laro, at tumawa ng malakas sa tuwa, na ibinulalas na sa wakas ay nakabalik na siya. Tuluyan na siyang nakalabas sa butas na iyon. Ang kagalakan ay hindi umalis sa kanya ng eksakto hanggang sa sandaling lumitaw ang abiso tungkol sa isang sirang koneksyon. Wala siyang koneksyon sa internet, na medyo nakakainis. Samantala, isang squad ng mga sundalo ang maingat na gumagalaw sa labas. Nagtago sila sa likod ng isang gusali at nagtanong si Corporal Choi Ino, ang target ay papunta doon, tama. Kinumpirma ito ng sundalo, sinabing ipinadala sila sa lugar na ito. Ano ang buong bagay doon? Bakit nila hinayla palabas? Nagtanong siya bilang tugon, paano niya nalaman ang tungkol dito? Hayaan siyang tanungin ng opisyal kung siya ay interesado.
Huminga siya ng ilang malalim, sinusubukang pagtagumpayan ang kanyang takot, pagkatapos ay tumango at sumenya sa kanila na magpatuloy. Nang tumakbo sila palabas ng sulok ng gusali, laking gulat nila. Naglalakad si Mijan sa kalsada na parang walang nangyari. Nalaman niyang 2 taon na ang lumipas mula noong siya ay sapilitang ipinadala sa Iscard, at ang pag-iisip tungkol dito ay ikinagalit niya. Buti na lang gumagana ang phone, pero walang internet. Nagsimula siyang iwagayway ang kanyang kamay, sinusubukang makakuha ng isang network, ngunit hindi niya magawa at nagsimulang magmura dahil kahit ang lahat ng mga tindahan ay sarado sa sikat na araw. Gulat na tinitigan siya ng mga sundalo, at nagtanong ang corporal, ano iyon? Sabi ng isa sa mga sundalo, mukha daw siyang sibilyan. At sinabi ng corporal na akala niya bawal ang mga sibilyan sa lugar na ito. Ano ang ginagawa ng seguridad? Tinawag niya ang lalaki, sinabihan itong pumunta dito. At nagulat si Mijan, nagtatanong kung anong ginagawa ng militar dito. Naisip niya na marahil ay nagkakaroon sila ng ilang uri ng pagsasanay, bagaman kakaiba ang kanilang ginagawa. Dapat ay paikot-ikot lang silang naglalakad sa paligid. Napangiti siya ng awkward, humihingi ng paumanhin sa kanila, at ang corporal, na may napansin sa likuran niya, malakas na sinabihan siyang tumakbo, at isang lobo ang sumugod kay Mijan mula sa likuran. Lumingon siya sa pagkalito at nakita ang halimaw, sinabi na ang piraso ng karne na ito ay hindi katumbas ng halaga kahit isang suntok. Nais niyang umatake, ngunit biglang natuklasan na ang kanyang demonyong enerhiya ay ganap na nawala, kaya, nag-iba siya ng paraan. Hinawakan niya ang ulo ng lobo, pagkatapos ay buong lakas niyang hinampas ito sa matigas na semento, at nagulat ang militar. Mabilis na nawala ng lakas ang lobo. Tinawag ito ni Mijan na isang mapurol na piraso ng karne, at nang umungol ang halimaw, muli siyang hamampas. Ang mga mukha ng sundalo ay namutla sa isang tanawin, at nagtanong si Mijan, akala ba niya ay isang kalunos-lunos na talunan na maaaring atakihin dahil lamang sa wala na siyang lakas ng demonyo. Kahit na siya ay hamina ng kaunti, ang gayong halimaw ay hindi pa rin makakapantay sa kanya. Ngumisi siya, na ipinaalala sa kanya ang kanyang pagsasanay sa pagtitiis sa Isgard. Bumaba ang tingin niya sa halimaw at nagtaka kung ano ang ginagawa nito sa mundo. Pagkatapos noon, tumayo siya at may gustong sabihin sa mga kawal, ngunit dahil sa takot ay inutusan siyang huwag lumapit. Pagkatapos noon, dinala siya sa evacuation point. Sinabi ni Ino na hindi niya maintindihan kung bakit malayo ang kanyang pupuntahan. Maaari pa siyang makulong dahil dito. Maswerte siya na pinayagan sila ng commander na paalisan siya para hindi na lumaki ang sitwasyon. Siya nga pala, seryosong hindi niya alam ang nangyayari. Napangiti siya at kinumpirma ito, simple lang daw siyang nanirahan sa ibang bansa at kababalik lang. Pagkatapos noon, sumimangot siya at inisip na hindi na siya katulad ng Korea. Ano ang nangyari sa 2 taon na ito? Noong siya ay mga 7 taong gulang, nagsimulang lumitaw ang mga piitan sa buong mundo. Lumitaw ang mga halimaw sa kanilang realidad. Naaalala pa nga niya na pinatay sila ng mga sundalo noon, katulad ngayon. Kasama ang mga piitan at halimaw, nagsimulang lumitaw ang tinatawag na mga awakened. Mas makapangyarihan sila kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang isang pangkat ng mga mangangaso ay nilikha mula sa mga nagising na ang gawain ay agad na sirain ang mga halimaw na nakatakas mula sa mga piitan, kaya bago siya pinatawag ng lokong yun, walang problema ang Korea sa mga halimaw. Napagtanto kung ano ang nangyari sa kanyang paboritong laro, makikita sa kanyang mukha ang lahat ng pagkabigo. Hindi pa rin bumukas ang server ng Dungeon Power Fighter. Nagsimula siyang magpindot ng mabilis sa screen, iniisip kung bumalik ba talaga siya nang wala lang. Sana lang agad itong magbukas. Gusto niyang maglaro ng magdamag. Hindi makapaniwalang sumulyap sa kanya ang corporal at inisip na ang buong mundo ay nasa parehong sitwasyon at sinasabi niyang wala siyang alam. Ito ay kahit papaano ay kaina-hinala. Nang maalala kung gaano niya kadaling tinapos ang halimaw na iyon, nagpasya siyang huwag nang magtanong pa sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, tinawag siya ni Mijan at tinanong kung nakaalis ba ng ligtas ang mga tao, lalo na ang mga developer ng laro. Sa tingin mo, posible bang makahanap ng trabaho ngayon, lalo na sa isang gaming company? At ano ang tungkol sa mga gusali? May nasira ba, lalo na ang mga silid ng server? At ano pa ang nangyari dito? Anong kaguluhan ito? Nakangiting kinakabahan si Ino at sinabing sasabihin niya lahat ng nalalaman niya. Maaaring hindi mo ito napansin, ngunit nakakuha siya ng A sa teorya ng piitan at monstrology sa universidad. Nagulat siya na nagtuturo sila ng mga ganitong bagay sa mga universidad ngayon. At sabi ng corporal, mas mahirap maghanap ng universidad na hindi nagtuturo ng mga ganoong bagay. Ang dahilan kung bakit lumala ang sitwasyon ay isang kakaibang kababalaghan na lumitaw sa mga piitan mga 2 taon na ang nakakaraan.
Isang araw, ang mga piitan ay nagsimulang lumitaw ng mas madalas at lumalaki. At ang pinakamasama, tumaas din ng malaki ang bilang ng mga higanteng halimaw, dahil dito, nahirapan ang militar na kontrolin ang sitwasyon, at kinailangan pa nilang i-cordon ang ilan sa mga pinakamarahas na lugar ng tirahan. Simula noon, patuloy na sinusubukan ng hukbo na itulak pabalik ang mga halimaw, ngunit kulang na lang ang mga tao. Gulat na tinitigan siya ni Menjon. Naiintindihan iyon, ngunit paano ang mga kumpanya ng paglalaro? Gusto lang niyang maglaro ng Dungeon Power Fighter. Tinanong ng corporal kung ilang taon na siya at nag-aalinlangan siyang sumagot na siya ay 21. Ngumiti si Ino at sinabi na ibig sabihin ay malapit na siyang maglingkod sa 5 taon ng kanyang buhay sa militar, nakiramay siya. Nagulat si Mijan at nagtanong, talaga, 5 taon. Ganyan katagal naglilingkod ang mga awakened habang naglilingkod ng 3 taon ang mga ordinaryong tao. Sumagot siya na binago ng mga awtoridad ang batas dahil sa lumalalang sitwasyon, ngayon lahat ay naglilingkod ng 5 taon, hindi lamang ang mga awakened. Kung siya ay 21, dapat ay natanggap na niya ang kanyang tawag sa ngayon. Nang malaman niyang kailangan niyang maglingkod ng 5 buong taon, namutla siya at nagtaka, seryoso ba siya? Sa kanyang pagbabalik, binalak niyang walang gawin sandali. Maglaro ka lang at magpahinga. Ngayon, 5 years na siyang conscripted. Hindi man lang siya makalog-in sa game server. Sa sandaling iyon, isang pambansang apela ang dumating sa kanyang telepono. Ito ay isang mensahe tungkol sa pagsisimula ng kanyang serbisyo sa militar, at tinanong niya, ano ito bukas? Talaga bang nagpapadala sila ng mga tawag sa pamamagitan ng SMS ngayon? Tiyak na pinili nila ang isang kapos-palad na oras. Napangiti si Ino at sinabing seryoso ito, at napabulalas siya sa gulat, totoo ba ang lahat? Hindi na sila nagpapamedical exams. Nagpapadala lang sila ng mensahe at iyon na. At paano pa nila siya maaabisuhan tungkol sa draft noong nakaraang araw? Kinakabahang sumagot si Ino na sinabi na niya sa kanya na kulang ang mga lalaki, kaya ang inspeksyon ay naisip niya na para sa nakaraang petsa, ang pag-iisip ay ginagawa na niya sa mismong lugar. Bakit hindi siya pumunta sa computer club malapit sa evacuation point at mag-check? Nang malaman niyang may mga computer pa na may internet access sa isang lugar sa paligid, nanginginig siya sa excitement. Matapos mawala ang kanyang mga magulang, buong araw siyang naglalaro sa bahay. Noong siya ay na-draft sa Isgard, siya ay nasa 12 baitang na walang kahit isang kaibigan, at ngayon ay bumalik siya sa kanyang nawawalang paraiso. Isang disenteng tumpok ng mga labi ng pagkain ang naipon sa kanyang mesa, ngunit nagpatuloy siya sa paglalaro at pagpatak ng mga luha sa kaligayahan. Sa isang sandali, naisip niya kung gaano niya kamahal ang mga computer club, at ang larong ito ay ganoon pa rin kabanalan. Gaano na ba katagal mula noong sumama siya sa isang boss raid? Nais niyang pasalamatan ang may-ari ng establishmento na ito para sa hindi pagsasara ng computer club na ito, kahit na sa mga mahirap na oras. Pagkatapos nito, tinawag niya ang isang manggagawa, hiniling na dalhan siya ng hotdog, at naisip niya na kumakain ito ng labis. Dahil lubos na nasiyahan sa kanyang paraiso, nagpa siya siyang suriin ang mga balita sa mga online na mapagkukunan. Sa huli, ang sinabi ng sundalong iyon ay naging ganap na katotohanan, kasama ang katotohanan na siya ay binalaan ng maaga tungkol sa draft. At ayon sa lahat, bukas na talaga ang unang araw ng serbisyo niya. Kung mayroon pa sana siyang dark magic, kaya niyang linisin ang lahat ng piitan ng mag-isa. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanyang katawan ay ganap na wala ng demonyong enerhiya, na siyang pinagmumulan ng mahika. Ito ay hindi na siya ay ganap na walang pagtatanggol. Baka kaya pa niyang linisin mag-isa ang lahat ng piitan. Habang tumatakbo ang ideyang ito sa kanyang isipan, nagkaroon siya ng ideya. Sinigawan niya ang buong computer club na ito talaga ang dapat niyang gawin. Nakita niya na maaari kang makakuha ng isang eksklusibong sandata sa laro para sa paglilingkod sa hukbo at tumawa, na nagsasabi na ito ay perpekto. Hayaan mo na lang silang maghintay. Siya mismo ang lulutasin ang lahat ng problema. Kinabukasan, pumunta siya sa lugar ng pagtitipon. Maraming tao sa paligid, lalo na ang mga lalaking ahit ang ulo, ang kanilang mga ina, at mga kasintahan. Lahat ay nagpaalam sa isa't isa. Si Mijan lang ang nauna sa paglalakad at ngumiti, napansin na nanlumo ang lahat. Pagkatapos nito, isang anunsyo ang dumating sa mga loudspeaker na kailangan ng mga recruit na tumuloy kaagad sa auditorium. Sinundan niya ang iba pang mga lalaki at pinag-isipan ang mga sinabi nila. Ang hukbo ay hindi rin tulad ng dati. Maaari ba itong talagang mas matigas kaysa sa isang Isgard, ngunit tiyak na makakakuha siya ng isang eksklusibong sandata. Pagkatapos nito, nagtipon sila sa harap ng maraming tao, at walang pakundangan na inutusan sila ng isang sundalo na tumayo ng tuwid. Hindi sila pumunta dito para sa isang picnic.
Tinawag niya silang mga tamad na tulala at inutusan silang tumigil sa paggapang na parang kuhol at panatilihing nakataas ang kanilang mga ulo. Kailangan nilang sumulong ng 1 pulgada, dapat nilang itulak ang nasa harapan nila ng sobrang lakas na parabang dito nakasalalay ang buhay nila. Hindi nasisiyahang sumigaw ang kanyang katulong, nagtatanong kung bakit hindi nila inuulit ang sinabi sa kanila. Ang mga lalaki ay gumawa ng ilang nalilitong hakbang pasulong at si Mijan, na naaalala kung paano siya patuloy na binubugbog ng kanyang guro sa Asgard, ngumiti at naisip na ang mga lokal na tagapagturo ay mabubuting lalaki. Pagkatapos nito, lumapit sa podium si Battalion Commander Kim Sang-soo at humingi ng atensyon ng lahat. Bago siya magsimula sa kanyang talumpati, hihingi siya ng pagpapakita ng mga kamay sa mga gustong sumama sa hunting party. Tulad ng alam na nila, ang saloobin sa mga mangangaso ay ganap na naiiba mula sa mga kinatawan ng iba pang mga unit. Ang mga sweldo doon ay nagsisimula sa 3 milyon yuan. Sa kabila ng napakalaking sweldo, walang nang ahas na sumali sa batalyon. At ang commander ng batalyon, na iniisip na walang magtataas ng kanilang kamay, ay nagpasya na magsimula ng isang talumpati. Pero tinawag siya ng isa niyang subordinate at sinabing may gustong sumali doon. Si Manjon pala, hiniling siyang lumapit at sinabing naiintindihan niya ang lahat, pagkatapos nito ay tumulak siya mula sa sahig, nabali ang mga tabla sa ilalim ng kanyang mga paa at tumalon ng napakataas na ikinagulat niya ang lahat ng naruroon. Pagkatapos nito ay lumapag siya sa entablado na labis na ikinagulat ng commander at nagpakilala sa kanya na nagsasabing gusto niyang sumali sa partido ng pangangaso. Minsan noong nasa Asgard pa siya, pumunta siya sa hilagang rehiyon sa isang nakalimutang kanyon. Doon sa isa sa mga bundok ay may malalim na kuweba kung saan nakatagpo siya ng isang kausap. Umupo siya sa katawan ng gagamba at sinabing walang problema ang mga Dark Mages. Ito ang pinakamasamang pagpipilian sa karera. Kahit na mayroon silang mga ligaw na kasanayan na walang enerhiya ng demonyo, ang lahat ay walang silbi at hindi ito muling nagbabalik tulad ng mana tulad ng mga normal na mage. Dapat itong may pawn sa pamamagitan ng pagpatay sa mga demonyong halimaw. Ang pagkakaroon ng enerhiya habang ginagamit ito ay hindi masyadong kumikita. Naiintindihan naman niya diba? At ang pagsali sa isang normal na partido para sa isang madilim na salamangkero ay halos imposible na may ganoong reputasyon. Kaya, kailangan niyang gumala sa mga piitan mag-isa. At kung maubusan siya ng demonyong enerhiya sa loob, patay na siya. At kaya, may tanong siya para dito. Paano makakaipon ang isang madilim na salamangkero ng enerhiya ng demonyo ng higit o hindi gaanong epektibo? Sa halip na isang sagot, isang apoy ang pumutok. Naghintay pa siya ng ilang segundo, ngunit walang sumasagot sa kanya. Nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan. Iniisip niya kung dahil ba patay na silang lahat, pero sa totoo lang, may isang nakaligtas. Tumingin ito sa kanya at nakangiting tanong. Bakit pati ang nakatagong boss ay tahimik kung ganoon? Bakit ngayon lang siya dumating? Muntik na siyang menace dito. Nang makitang patay na ang lahat ng maliliit na gagamba, umungal sa galit ang boss at nagtanong, ito ba ang sagot niya? Napakabaho ng kanyang bibig. Napatayo siya bigla at sinuntok ang halimaw sa ulo, sabi niya mali iyon. Ang tamang sagot ay upang mapabuti ang pisikal na lakas. Ito ay 643 araw bago bumalik sa Earth. Sa ngayon, natapos na ang talumpati ng commander ng batalyon at tumungo siya kasama si Mijan sa kanyang opisina. Naglagay siya ng tasa ng kape sa harapan niya at hiniling na maghintay dito. Ang ilan sa mga mangangaso ay darating sa lalong madaling panahon at siya ay nagpasalamat sa kanya para sa pagkain. Pagkatapos, humigop ng kape ang lalaki at napansing puno siya ng sigasig. Hayaan siyang sabihin sa kanya kung bakit sabik na sabik siyang sumali sa hunting party. Masama ang mga nangyayari sa Korea ngayon. Marami ang lumilipat sa ibang unit, maging ang mga awakened. Malawak ang ngiti niyang sinagot na may negosyo lang siya sa piitan. At pagkatapos ng mga salitang ito, tumahimik ang opisina ng ilang segundo. Tumawa ng malakas ang batalyon commander at sinabing nakakatawa siya. Gusto niya siya. Siya ay isang nakakatawang tao. Hindi man lang niya ito babayaran para sa nasirang sahig. Humigop ng kape si Mijan at tahimik na sinabihan ang matanda na tumigil sa pagtawa. Seryoso siya. Ang lahat ng Korean unit ay nasa ilalim ng kustodiya ng militar. Ang gawain ng pagsira sa lahat ng mga monsters na nakatakas sa Earth, syempre, ay nahulog sa mga mangangaso. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng pambihirang kakayahan at ang isa ay maaaring mabilis na tumaas sa Hunter Squad kung mapatunayan ng isa ang kanilang lakas. Ang pagsulong sa karera ay walang limitasyon. Kung nakapasok siya sa Hunter Squad, kung gayon sa teorya, dapat siyang payagan sa piitan. Haharapin niya ang karamihan sa mga halimaw ng mag-isa, at umaasa siyang magkakaroon ng kahit man lang 2 demonyo sa kanila.
At pagkatapos, dahil sa posibilidad ng mabilis na pagsulong sa karera, ganap niyang mababawi ang kanyang lakas. Hindi niya maiwasang mapangiti at inisip na sa loob ng 5 taon, makakakuha siya ng 10 bituin at malilinis ang bawat solong Korean dungeon. Pagkatapos ang mga tagalikha ng laro ay maaaring matapos sa wakas sa pagbuo ng kanilang bagong proyekto sa kapayapaan at siya ay magiging mayaman at matagumpay. May kumatok sa pinto at pumasok sa opisina si Sergeant Lee Sun Anho mula sa hunting squad at binati ang battalion commander. Itinuro ng lalaki si Mijan at sinabing narito ang bagong dating na ipinangako nito sa kanya. Nagulat siya nang may paggalang ang commander ng batalyon sa kanya. Pagkatapos nito ay tinanong ng lalaki kung mayroon ba siyang kakayahan sa pangangaso. Kung siya ay tunay na awakened, dapat niyang buksan ang window ng status. Hayaan siyang magdikta sa kanya ng kanyang mga istatistika. Tumangala siya sa kanya at naisip, anong kalokohan ang pinagsasabi nitong lalaking ito? Lahat ba ng mga mangangaso ay ganito? Well, ganyan talaga sa army. Sinabihan kang gumawa ng isang bagay at gagawin mo ito. Kinaweyan niya ang kamay at inisip na may status windows din sa Isgard, bagamat madalang niyang buksan ang mga iyon dahil wala doon maliban sa mga stat point at skill description. Nagtataka siya kung paano gumagana ang lahat dito. Binuksan niya ang window ng katayuan sa pag-asa, ngunit ang kanyang mga inaasahan ay nabigo. Sinabi sa kanya ng sergeant na sabihin sa kanya kung ano ang naroroon, at siya, tumangala sa kanya na kinakabahan, sumagot na ito ay nagbibigay ng isang error. Hindi naniwala si Sunho sa kanya at iritadong nagtanong, pinagtatawanan ba niya ako? Samantala, sa isang lugar sa Junggo sa Hunter Squad Training Center, ang huntress na anak na si Anso ay pumunta sa opisina ng battalion commander na si Chung Bayong at sinabi niya sa kanya na matagal na silang hindi nagkita. Ang huling beses na nag-cruise ang landas nila ay sa Wayan mga 10 taon na ang nakakaraan. Hindi niya akalain na makakasagabal siya rito. Bakit hindi muna maupo ang isang batang mangangaso na tulad niya? Sumagot siya na hindi pa siya huntress. Isa lang siya sa mga bagong recruit tulad ng iba dito. Ayaw niyang magpas siya, ngunit kung tinawag siya nito dito dahil lamang sa kanyang ama, agad niyang babalaan ito na ayaw niya ng espesyal na pagtrato sa panahon ng kanyang pagsasanay. Natawa siya at sinabing na misunderstood niya ang lahat. Tinawagan niya ito sa ibang dahilan. Siyempre, hindi siya makakakuha ng anumang espesyal na pagtrato. Pagkatapos ng lahat, ang partido ng pangangaso ay hindi isang makulimlim na damit. Hindi ba sinabi sa kanya ng kanyang ama ang tungkol dito? Medyo nahiya siya sa sinabi nito at tinanong kung bakit siya tinawagan noon. Sumagot siya na bilang isang commander, hindi niya maiwasang maging interesado na malaman na mayroon silang isang kawili-wiling recruit. Malapit na siyang maubusan ng oras para sa pakikipag-usap, kaya gusto niyang sabihin sa kanya ng maaga. Sigurado siyang hindi ito naging madaling desisyon, simula sa ibaba. Tulad ng ibang mga recruit, kailangan nila ng mga tulad niya. Kaya naman, pinasalamatan niya ito bilang isang military man at isang Korean citizen. Namula siya sa awkwardness at nagpasalamat sa mga ganoong klaseng salita. Pagkatapos nito, ang commander ay dumungaw sa bintana at nakitang huminto ang isang kotse, na nakangiting nagsabi na kamakailan lamang ay nakatanggap siya ng isang nakakatawang ulat. Magkakaroon siya ng isang kawili-wiling kaibigan. Hindi ba niya gustong puntahan siya kasama niya? Samantala, bumabas si Mijan sa sasakyan, tinitingnan ng malaking gusali, at inisip kung gaano karaming pera nang nagbabayad ng buwis ang kanilang ipinuhunan dito. Napakaseryoso nito. Akala niya magkakaroon din ng computer club dito. Tinawag siyang newbie ni Soho, at sinabihan siyang huwag tumingin sa mga lokal na tanawin. Masyado pang maaga para magpahinga. Hindi pa siya natatanggap. Siya ay isang espesyal na kaso, kaya siya mismo ang susubok sa kanya. Kung hindi dahil sa desisyon ng mga nakatataas ay hindi na niya ito pinapasok at pinapunta diretso kay Yong Chong. Namula si Manjon sa galit at sinabi sa kanya ng sergeant na isaisip na sa sandaling matuklasan ng pagsubok na nagsinungaling siya sa kanila, agad siyang ihaharap sa korte. Naisip niya na napakakulit niya at tinanong kung ano ang pagsubok. Ibinalot ng lalaki ang kanyang mga kamao sa kristal sa likod niya at sinabing kung ililipat niya ang bloke kahit 1 sentimetro, tatanggapin siya. Mayroon siyang 10 minuto. Naisip niya na kung mayroon man siyang kaunting talento bilang isang mangangaso, ito ang magpapatunay sa kanyang lakas. Ang mineral na ito ay tinatawag na escarlate na bato, at lumilitaw ito sa mga piitan. Ang material na ito ay hindi lamang hindi pangkaraniwang mabigat, ngunit napakahirap din. Ang isang malaking bato na ganito kalaki ay hindi matitinag sa ilalim ng panggigipit ng isang ordinaryong recruit. Humalaklak si Mijan at nagtanong, yun lang ba? Napakadali ng pagsubok na ito. Napadaan siya sa sergeant, na ibinato sa kanya ng isang inis na sulyap,
naisip na imposibleng tumingin sa window ng katayuan ng ibang tao, at ang militar ay puno ng mga idiot na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Tumalon siya sa 5 metro platform, ngunit ayaw niyang ipakita ang window ng status. Malinaw na nagsisinungaling siya. Samantala, lumabas sina Chie-sun at Anso sa balcony. Ngumiti siya at sinabing nandyan ang lalaking iyon. Nagpakita siya ng mga namumukod tanging kakayahan sa panahon ng pagpupulong sa pagre-recruit, ngunit inaangkin niya na ang kanyang window ng status ay nagpapakita ng isang error. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kaso sa buong panahon niya bilang isang commander. Mataas ang expectations niya at umaasa siyang mabubuhay ang recruit na ito sa kanila. Samantala, hinawakan ni Mijan ang bato at inisip na nakakalat sila sa mga piitan ng Isgard at napakabigat ng mga ito, ngunit madali niya itong hawakan. Pinag-aralan niya ang kanyang paninindigan, naikuyom ang kanyang kamao, at lahat ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Pagkatapos ay inihampas niya iyon at ngumisi, iniisip na baka may taglay itong demonyong enerhiya. Pagkatapos hampasin ng napakalakas ang napakalaking bato ay nabasag, at ito ay nahati sa maliliit na piraso. Nakakahiya kung wala itong demonyong enerhiya. Napanganga ang bibig ng lahat sa gulat sa nakita. Nabasag ang pulang bato. Napangiti ang sergeant na kinakabahan at naisip na ito ay isang uri ng kabaliwan. Isa lang siyang halimaw. Sa kasamaang palad, walang demonyong enerhiya sa loob nito. Hindi nagtagal ay oras na para sa pagsasanay. Isa sa mga recruit, humihingal dahil sa pagod, ay umakyat sa hagdan, na iniisip na kahit papaano ay mali ang lahat. Bago pa man sumapi sa Hunter Squad, alam niyang mahirap ang pagsasanay. Pagkatapos ng pagsasanay, ang mga recruit ay agad na ipinadala sa labanan. Kaya, sa loob ng isang buwan, buong araw silang hinihimok upang kahit papaano ay maghanda para sa paparating na mga paghihirap. Sa pinakaunang araw, sila ay binigyan ng mga timbang at ginawang patakbuhin ang nakakahiyang 6,000 na hakbang. At parang hindi pa iyon sapat, ang instructor ay nag-time sa distansya, na medyo nakakatakot, ngunit iyon ay inaasahan. Ang kanilang tagapagsanay ay si Sergeant Lee Sun-ho, aka ang Devil Instructor. Ito ang tanging paraan upang mabilis na mapabuti ang pisikal na kakayahan. Akala nila ganito dapat kapag hunter recruit ka. Pero baka nagkamali siya dahil nilabag ng lalaking ito ang lahat ng rules. Nauuna ang ating bida sa lahat at hindi nag-e-effort. Sa totoo lang, na-enjoy niya ang lahat. Ang kanyang katawan ay parang magaan na parang balahibo. Kung mayroon siyang mas demonyong enerhiya, lumipad na lang siya. Ang malaimpyernong pagsasanay sa mga ngaso na ito ay naging kaaya-aya para sa kanya. At kung ikukumpara sa mga basahan ng Imperial, parang bagay sa kanya ang mga uniforme ng militar, at hindi maipaliwanag ang mga pagkaing nakahain sa cafeteria ng center. Bukod dito, pagkatapos ng lahat ng mga item sa schedule, may mayroong pahinga. Nalaman niya na mayroon talagang isang computer club dito, at ito ay hindi mas masama kaysa sa mga nasa mapayapang lugar. Sa palagay niya ay walang pakialam ang mga awtoridad kung ano ang gagawin mo sa iyong libreng oras hanggat hindi ka umaalis sa teritoryo ng sentro. Isinaalang-alang niya ang pagtakas sa tulong ng kakaunting lakas ng demonyong makukuha niya kung hindi niya gusto ang mga kondisyon. Ngunit sa huli, ang lahat ay naging medyo cool. Tinutulungan nila siyang manatiling maayos, pakainin siya ng masarap, bayaran siya ng maayos, at binibigyan siya ng libreng oras para maglaro. Ngumiti siya at tumakbo ng mas mabilis sa tuwa, sumisigaw na ang hunting party ay ang pinakamahusay. Gulat na napatingin sa kanya ang ibang mga recruit, na nagtataka kung saan siya nakakuha ng lakas. Samantala, nakatayo sa taas ang isang sergeant. Nang makarinig siya ng mabilis na yabag sa likuran niya, lumingon siya at laking gulat niya nang makita ang isang recruit na papalapit sa kanya. Pagkarating ni Minjon sa taas, nataranta siyang tumingin sa instructor at nagtanong, ano? Nasa finish line na siya. Labis na nagulat si Sunho at nagtaka kung ano ang problema ng lalaking ito. Ang karaniwang recruit ay makukumpleto ang distansyang ito sa loob ng halos 1 oras at kalahati, ngunit naroon na siya. Saglit na lumingalinga si Mijan, pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa instructor at lumapit sa kanya, bahagyang ngumiti, sinabing naisip niyang bibigyan niya ng day off ang sinumang makakatakbo ng distansya sa loob ng wala pang kalahating oras. Iniisip niya kung gaano siya katagal. Isinulat ni Sunho ang mga leave slip para sa kanya, at masaya niyang kinuha ang papel, lumayo, at iniisip kung ano ang magagawa niya sa kanyang day off. Ngumiti si Sunho. Samantala, naabot niya ang finish line sa loob lamang ng 21 minuto, at siya ang unang recruit na aktwal na nakatanggap ng piraso ng papel na ito. Ngunit hindi sapat ang magandang pisikal na lakas. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kakayahang makatiis ng mga halimaw. Pagkatapos ng isang mahirap na sesyon ng pagsasanay, ang mga recruit ay nagtungo sa kwartel at nagsimulang humagulgol dahil sa pagod.
Ang isa sa kanila ay nagbukas ng window ng status at masayang sinabi na ang kanyang mga estatistika ay bumuti. Ang kanyang pagtitiis ay tumaas ng 1 puntos. Nagulat ang katabi niya at binati siya, tinanong kung magkano ang mayroon siya noon. Susuriin din niya ang kanyang mga estatistika. Gulat na napatingin si Mijan sa kanila at nagtaka kung mali ba ang narinig niya. Masaya ba siya na ang kanyang mga estatistika ay bumuti ng 1 puntos? Sa kanyang pagsasanay sa ISCARD, bumuti sila ng 10 puntos araw-araw. Nakaramdam siya ng pagkabalisa nang maalala niya ang mga sesyon ng pagsasanay na iyon, at ang isa sa mga recruit ay bumaling sa kanya, nagpa siyang simulan ang pakikipag-usap sa kanya. Nakatanggap siya ng 1 araw na bakasyon. Kailan niya ito balak gamitin? Sagot niya na hindi pa niya alam at may isang sundalo na lumapit sa kanya na ikinainggit daw niya. Sinabi ng lalaking nakaupo sa bunk sa kaliwa niya na narinig niya ang pakikipag-usap sa instructor. Ayon sa kanila, walang sino man ang nakakakuha ng discharge mula kay Sergeant Lee. Siya ay malamang na nag-eehersisyo ng regular. Nakakamangha lang. Nagtataka namang tumingin si Mijan sa kanila at nagtaka kung sinusubukan ba talaga nilang kausapin siya. Habang siya ay isang itim na salamangkero, ang mga naninirahan sa Isgard ay tumanggi na tumingin sa kanya sa mata, natatakot na masangkot sa gulo. Sobrang cool dito. Mahilig talaga siyang makipag-communicate. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga recruit tungkol sa computer club at kinilig siya. At pagkatapos ay nagmamadaling lumabas, itinulak ang lahat sa kanyang paraan at bumulalas, bukas ba ang computer club? At bakit ngayon lang nila ito sinasabi sa kanya? Nang makaupo siya sa computer, nakaramdam siya ng kaligayahan. 9:00 na ng gabi, at dapat siyang umalis ng hindi bababa sa 2 oras para matulog. Sa kanyang pagbabantay, kahit 1 oras na tulog ay isang hindi abot kayang luho para sa kanya, at ang 2 oras ay halos hibernation, at kaya plano niyang pawiin ang kanyang uhaw sa mga laro tuwing gabi. Isang bagong araw at bagong sesyon ng pagsasanay ang dumating. Pinangunahan ni Lee Sun-ho ang mga bagong recruit sa kabundukan at sinabihan silang panatilihin ang bilis. Hindi makakapag-almusal ang mga hindi nakatakbo ng 40 kilometro sa loob ng 2 oras. Naintindihan ba nila? Sabay silang sumagot na naiintindihan nila ang lahat. At pagbalik nila galing sa training, naglabas si Manjon ng isang bote ng tubig at nakangiting sinabing nakamax out siya ng 10 characters kahapon. Ang kanyang kaibigan, na sinusubukang habulin ang kanyang hininga, ay napansin ng may pagtataka na hindi man lang siya pinagpapawisan. Sinabi niya sa kanya na nagjo-jogging lang sila. At tinanong niya, magdamag ba siyang naglalaro sa loob ng 4 na linggo ngayon, hindi ba? Paano ito posible? O ang isang halimaw na tulad niya ay hindi kailangang matulog? Nakangiting tanong ni Mijan. Halimaw ba ang tawag niya sa kanya? Nagdala siya ng tubig para sa kanyang mga mahal na kasama. Tila, hindi niya ito kailangan. Sinimulan niyang ibuhos ang tubig, at tuwang-tuwang ibinulalas ng lalaki na hindi niya sinasadya iyon. Ang tibay niya ay hindi kapanipaniwala, iyon lang. Nakita ng iba ang ginagawa niya. Agad silang tumakbo palapit sa kanya at sinimulang ibuka ang kanilang mga bibig sa ilalim ng agos ng tubig, at sinabi niya na sila ay parang mga sanggol na ibon. At dumating ang tenyente. Tumayo siya sa entablado at malakas na sinabi na ang tenyente ay nabigo sa kanila. Ito ang huling linggo ng pagsasanay at kalahati lamang ng mga recruit ang halos hindi nakapasa sa mga pamantayan. Sila ang pinakamasamang gumaganap na grupo sa lahat. Ang tenyente ay labis na hindi nasisiyahan sa kanila. Kinabahan ng mga lalaki at nagtaka si Mijan kung bakit niya sinasabi ang tungkol sa kanyang sarili sa pangatlong tao. Ang lalaki ay nagpatuloy na nagsasabi na sa mga resultang tulad nito, sila ay ipapakalat sa field sa pinakaunang linggo. Akala ba nila biro lang ang lahat? Sa gayong pag-uugali, hindi nila ito mararating sa huling yugto ng pagsasanay, paghahanda para sa trabaho sa mga piitan. Huminto tayo sandali para maunawaan kung ano ang pagsasanay sa piitan. Karamihan sa mga piitan ay nawawala pagkatapos mapatay ang lahat ng mga halimaw sa kanila. Gayunpaman, kung minsan ang mga piitan ay nananatili kahit naganap na silang na-clear. Sa kasong ito, sila ay nagiging isang dynamic na piitan na ang istruktura nito ay nagbabago ng regular. Ang ganitong mga piitan ay mahusay para sa pagsasanay sa larangan dahil pinapayagan kanitong maranasan ang lahat ng uri ng mga sitwasyon na maaaring maranasan ng isang mangangaso. Ang pagsasanay sa gayong mga dinamikong piitan ay tinatawag na pagsasanay sa piitan. Kinilabutan ng mga recruit sa balitang ito at ang tenyente, nang makita ang kanilang kaba, ay napangiti at naisip na ang kaunting kaseryosohan ay hindi makakasakit. Ang mga recruit ay dapat tretuhin tulad ng mga kabayo sa isang karahan upang mapanatili ang disiplina. Minsan ang isang letigo ay kinakailangan at kung minsan ay isang carrot. Ngumiti siya at sinabihan silang huwag magpanik. Wala itong may dudulot na mabuti.
Ang recruit na may pinakamahusay na marka ng piitan ay makakatanggap ng 3 araw at 2 gabing pahinga. Inaasahan niyang magsasaya sila, ngunit ang kanyang mga inaasahan ay naudlot. Nakatitig lang silang lahat sa kanya. Nag-alala siya at nagtanong, hindi ba nila nabalitaan na bibigyan sila ng 3 araw at 2 gabing bakasyon? Ayaw ba nilang magpahinga? Bakit hindi sila masaya? Nagsimula siyang maglista ng mga paraan upang magpalipas ng 1 araw na walang pasok at iniisip kung ano ang mali sa kanila. Bakit hindi sila nag-react sa salitang pahinga? Bakit isang recruit lang ang nagpapakita ng anumang sigasig? Siyempre, ang recruit na iyon ay si Manjon. Dumating na ang araw ng paghahanda para sa trabaho sa piitan. Ang lahat ng mga recruit ay nagtipon sa bundok sa harap ng portal, na namamangha sa laki nito, na may mga instructor na nakatayo sa magkabilang gilid nito. Habang iniisip nila kung ano ang kanilang gagawin doon, isang truck ng militar ang dumaan sa kanila ng napakabilis, na nagpataas ng alikabok. Agad namang napalingon ang lahat dito. At nang makita nila kung ano ang nasa loob ng truck, sila ay agad na natakot. Maraming kumikinang na mga mata ang nakatingin sa kanila, at ang mga asong lobo ay nakaupo sa isang hola. Nang makita ang mga halimaw, napaatras ang mga sundalo sa takot. May mga nahulog pa. Nanatiling kalmado si Mijan. Tumingin siya sa kanila at nakangiting nag-isip, ano ang kinakatakutan nila? Hindi sila mas mapanganib kaysa sa isang chihuahua. Malakas na tanong ng tinyente, ano ang kinakatakutan nila? Kakailanganin nilang harapin ang mga halimaw na ito. Napagtanto na gusto niyang makipaglaban sa kanila, lalo silang natakot, at inutusan niya silang hatiin sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay kailangang talunin ng hindi bababa sa isang aso at bumalik mula sa piitan sa loob ng 1 oras. Alisin nila ang kanilang takot at palakasin ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban. Naiintindihan ba nila ang lahat? Kinumpirma nila ito at sinabihan sila ng instructor na nakatayo malapit sa mga kahon na isa-isang lumapit. Sa loob ay may mga espesyal na protective suit para sa hunting squad. Ang mga ito ay dinisenyo upang protektahan ang katawan sa matinding mga kondisyon. Isang napakabigat at simpleng disenyo. Nagsimula silang magbihis na nagrereklamo tungkol sa kakulangan sa ginhawa. At naisip ni Manjon na walang kadaliang kumilos o ginhawa, tanging proteksyon. At ito ay nagkakahalaga ng 50 milyon ng isa. Dapat nilang gamitin ng husto ang gayong mamahaling kagamitan. Halos maamoy niya ang pawis at takot ng dating may-ari. Ang bagay na ito ay may pangit na aura. Hindi niya ito gusto. Nagbihis siya at nilapitan ang tenyente na nagsasabing may itatanong siya. Matapos nilang patayin ang mga aso, maaari ba niyang alisin agad ang baluti? Dismayadong tanong niya, nawala na ba ang takot niya? Ngunit nang makitang ito ang pinakamahusay na recruit na si Mijan, agad niyang binago ang kanyang tono at sinabi sa kanya na gawin ang gusto niya. Ngunit tandaan niya na ito ay pagsasanay ng koponan. Hindi niya kayang gawin ang lahat para sa kanyang mga kasama at gusto niyang makita kung paano siya makakapagtrabaho sa isang team. Sinulyapan ni Mijan ang mga lalaki na nagsimula ng mag-isip kung paano papatayin ang mga aso at naisip na ito ay madali. Kailangang turuan sila kung paano pumatay ng mga halimaw ng maayos. At ayun na nga, tapos na. Tinawag niya ang mga ito at sinabing sasabihin niya sa kanila ang planong naisip niya. Susugod ang mga aso sa kanila, sinusubukang kagatin ang kanilang mga leeg. Ngunit kapag sila ay tumalon, hindi sila dapat magpanik, ngunit kunin lamang ang kanilang mga paa at baliin ang kanilang mga gulugod. Karaniwan, ito ay sapat na upang patayin ang aso. Ngunit kung ito ay buhay pa, pagkatapos ay hayaan silang paghiwalayin ang 2 kalahati at hatiin ang mga ito sa kalahati, tulad ng kimchi. Ngumiti siya na may ningning sa kanyang mga mata at nagtanong, naiintindihan ba nila ang lahat? Wala silang naintindihan. Nakatingin sila sa kanya na may mabatong mukha. Sa sandaling handa na ang lahat, nagbigay ng hudyat ang tenyente sa instructor, at binuksan niya ang hola at pinakawalan ang galit na mga aso. Hindi pinansin ng mga sundalo, mabilis silang nawala sa portal. Nagulat ang isa sa mga recruit na agad silang tumakbo sa piitan nang hindi man lang sila pinansin. Sinabi ni Mijan na ginugol nila ang buong araw sa ilang kulungan at pagkatapos ay biglang lumitaw ang kanilang tahanan sa harap nila. Bakit sila tatakbo sa ibang lugar? Ngumiti ang lalaki at may katuturan itong sinabi. Paano niya nalaman ng husto ang monster psychology? Naalala ni Mijan kung paano niya gustong umuwi at sinagot ng isip na ito ay dahil siya mismo ay naging ganoon. Lumapit sa kanya ang tenyente at inutusan silang tumigil sa tawanan at kwentuhan habang nagsasanay. Gusto na ba nilang mamatay? Agad nilang sinabi sa kanya na hindi iyon totoo. Pagkatapos nito ay sinabi niya nang may disgusto na ginawa niya ang kanyang desisyon. Mauuna na ang team nila. Labis silang kinabahan ng balitang ito. Pagkatapos ay nagbigay ng signal ang instructor at ang 4 na lalaki ay tumungo sa portal.
Sinabi ni Manjon na baka maganda pa nga iyon. Kung mas maaga niyang matanggal ang mabahong mabigat na suit na iyon, mas mabuti. Tinanong ng kasama niya kung seryoso siya. Pagkatapos nito, kinuha ng tenyente ang radyo at nakipag-ugnayan sa instructor, na ipinaalam sa kanya na nagsisimula na ang pagsasanay at dapat silang maging mapagbantay. Kailangan nilang subaybayan ang sitwasyon kung sakaling nasa panganib ang mga recruit at nangangailangan ng tulong. Sinabi sa kanya ng instructor na naiintindihan niya ang lahat. Sa sandaling ito, siya at ang kanyang kasosyo ay nagtatago sa isang bloke ng yelo mula sa kung saan tanaw nila ang halos buong piitan. Tiningnan ng instructor ang apat na lalaki sa ibaba at sinabi kay Corporal Kim Ho-jun na ang mga recruit ay pumasok, ang unang grupo sa loob, ang iba ay nasa labas. Tinanong niya kung ano pa ang nandoon, at sinagot niya na kasama nila ang idiot na si Kim Jun. Kinabahan ang corporal at naisip, iyon ba ang parehong paksa sa ilalim ng espesyal na pagbabantay? Ito ang pinakamalakas na recruit. Ang kanyang pag-unlad sa loob ng 4 na linggo ng pagsasanay ay kamangha-mangha. Malamang na ipapakita niya ang kanyang pinakamahusay sa piitan. Samantala, ang mga aso ay nagtatago sa likod ng isang bloke ng yelo sa ibaba at binabantayan ang mga lalaki. Matagal na silang napansin ni Mijan at naisip niya, aatake na ba sila? Napakawalang tiyaga nila. Kung mabilis niyang natapos ang lahat sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga asong iyon. Ngunit pagkatapos ang kanyang koponan ay hindi makakakuha ng anumang karanasan sa labanan. Napaka-maaalahanan niya. Huminto siya at sinabi sa mga kasama niya na meron. Kinakabahang tinanong ng lalaki kung sino, at sumagot siya sa pamamagitan ng pagtatanong, ano sa tingin mo? May isang pulutong ng mga halimaw doon. Sa sandaling iyon, ang mga asong lobo ay naubusan ng takip at umungol ng malakas, na naging dahilan upang mapasigaw ang mga lalaki sa takot. At sinabihan sila ni Mijan na huwag matakot. Ang mga protective suit na ito ay talagang malakas. Nagpasya siyang manguna at humakbang pasulong. Tinanong ang mga aso, sino ang mauuna? 3 aso ang tumakbo patungo sa kanila. Tumabi si Manjon habang ang isa sa kanila ay tumahol sa kanya at tinanong niya, mauuna ba? Agad niyang hinampas ang aso sa ulo at nakakamatay ang suntok na ito. Isa ang patay. Sinugod ng pangalawang aso ang lalaki sa likod ni Manjon at sinubukang nguyain ang baluti sa braso nito at nagsimula siyang humingi ng tulong. Nang makita siya, lumingon si Mijan at sinalubong ang tingin ng asong iyon, pagkatapos ay sinipa niya ito, ibinagsak ito sa kisame. Patay ang pangalawang tungaw. May natira pa. Sinabi ni Mijan sa mga lalaki na kung sila ay nagmamadali sa kanila, hindi sila dapat tumayo, ngunit umatake. Iisipin nilang madaling biktimahin sila kung magpanik sila. Yung tipong naligtas niya sa sobrang tuwa ay tinawag siyang sir at sinabing naiintindihan niya ang lahat at tinanong niya kung anong klaseng sir siya sa kanya. Sila ay mga kasama kung tutuusin. Agad siyang humingi ng tawad sa kanya at napabulalas siya na kung ito ay totoong pandarambong tulad ng sapiitan, 2 tao na ang patay. Marami sa kanila at ang kalamangan na ito ay dapat gamitin upang ipitin ang mga aso sa dingding. Nagpasya ang mga lalaki na kunin ang kanyang payo at nagsimulang pindutin ang pangatlong tuso. At sinabi niya sa kanila na ginagawa nila ang lahat ng tama. Hayaan silang magpatuloy. Natakot na sila. Kailangan nilang ipagpatuloy ang mabuting gawain. Malapit na silang mawala ang kanilang bilis. Napatingin sa kanya si Hodjan na nagtataka at nagtanong, ordinary recruit ba talaga siya? Paglilinaw ng kanyang kasama, si Manjon ang kausap niya diba? Sinabi ng corporal na kadalasan sa kanilang unang pagsasanay sa piitan, ang mga bagong recruit ay nawawala ng ulo sa takot at walang magawa. Ngunit salamat sa patnubay ni Manjon, nalampasan ng grupong ito ang kanilang takot. Ano sa tingin niya? Posible bang ang ilang sergeant ay muling isinilang sa katawan ng isang recruit? Tanong ng kanyang kasama, napakaraming nobela ba ang nabasa niya? Nabanggit ng corporal na hindi lamang niya nakipagtulungan sa lahat ng mga aso sa kanyang sarili, ngunit tinulungan ang kanyang mga kasamahan na makipagtulungan at ayusin ang pagtutulungan ng magkakasama. Nakakuha siya ng A para sa kanyang paghahanda sa piitan. Ang natitira ay makakakuha ng average. Pagkatapos nito, lumabas sila sa kanilang pinagtataguan, at sinabi niya na mahusay ang kanilang trabaho. Ngayon ay maaari na silang lumabas. Nang malaman na naroon ang mga instructor sa buong oras na ito, nagulat ang isa sa mga recruit. Pagkatapos ay sumunod sila sa labasan. Isang Mijan ang nagsimulang manggulo sa kanila, nagtatanong kung kailan nila sasabihin sa kanila ang kanilang mga marka. Mapapalabas siya, tama. Lumingon sa kanya ang lalaki at sinabihang tumahimik. Mag-uusap sila nang maramdaman nilang oras na. Napangiti siya at tinanong kung nag-aalala ba sila sa mga baguhan. Alam niyang mabait talaga sila sa loob. Nabalisa ang corporal at biglang nanginig ang lahat sa paligid. Pinaulanan sila ng maliliit na tipak ng yelo mula sa itaas.
Halos makarating sila sa labasan at lumingon ang instructor sa corporal na nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin. Inutusan niya ang lahat na pumunta kaagad sa exit at tinanong ng recruit kung ano ang nangyayari. Ito ba ay isang lindol o ano? Sinagot siya ni Menjon na hindi ito lindol. Sila ay nasa isang pabago-bago ng isip na piitan at ito ay muling itinatayo ngayon. Iniisip ng lalaki kung ano ang susunod na mangyayari. At nang makita niya ang nangyayari sa pasukan sa piitan, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Kusang nagsara ang portal. Kinabahan ang lahat. At habang sinubukan ng isa sa mga instructor na kontakan ang tenyente sa radyo, napagtanto ng Mijan na hindi sila makakalabas. Nawala ang portal at napagtanto niyang masama ang mga bagay. Bumaling ang instructor sa corporal at ipinaalam sa kanya na huminto na ang radyo at masyadong mabilis ang pagbabago ng piitan. Naalala niya na may isang buwan pa bago ang susunod na pagbabago. Kaya bakit nangyari pa ito? Una, kailangan nilang agarang ilikas ang mga bagong recruit sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos nito, lumipat sila sa ibang lokasyon, at sinabi ng corporal na sa nakikita nila, isang hindi inaasahang sitwasyon ang nangyari. Gayunpaman, walang dahilan upang mag-alala. Maghihintay sila ng isang oras sa lugar na ito gaya ng inireseta sa mga tagubilin. Baka mabuksan ulit ang pasukan. Gumaan ang pakiramdam ng mga recruit at nagtanong, totoo ba ito? Kailangan lang nilang gumugol ng isang oras dito para makalabas. Natakot na sila na natigil sila. Natatawang kinakabahan si Hodgen at sinabing sigurado siyang gumagawa din sila ng solusyon sa kabilang panig. Gagawin ng tinyente ang lahat ng kinakailangang hakbang. Kinailangan lang nilang mahinahon na maghintay sa pagdating ng tulong. Nagdududang tumingin sa kanya si Menjon at nagtaka, sa palagay ba niya talaga ang dahilan kung bakit napili ang partikular na piitan na ito para sa pagsasanay ng mga recruit ay dahil 100% silang kumpiyansa sa predictability nito. Nagulat ang lahat sa biglaang pagsasara ng pasukan. Nagmamadaling tumakbo ang instructor sa corporal para sabihin sa kanya ang isang bagay, at iminungkahi niya muna na tumabi siya. Sa pagmamasid sa kanila, naisip ni Mijan na ang mga instructor ay tila nakakaramdam din ng gulo. Hindi nila ito ipinapakita, ngunit malamang na nalilito sila at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Kung ang piitan ay naging sarado, kung gayon ang paglabas dito ay hindi magiging madali. May katulad noon na nangyari sa Asgard. Gayunpaman, walang totoong sakuna ang nangyari dahil narito siya. Samantala, tinalakay ng mga instructor ang sitwasyon na malayo sa lahat, at sinabi ng corporal na ito ang pinakamasamang sitwasyon. Napagtanto niya na isa na itong saradong piitan, di ba? Laking gulat ng kanyang kapareha at sinabing wala man lang siyang napagtanto noong una. Tinawag siya ni Hodgen na makapal ang ulo at nabanggit na hindi pa niya alam hanggang sa sinabi niya sa kanya. At ano ang sasabihin niya sa kanya noon? Ang pasukan sa isang piitan ay maaaring mawala sa dalawang kaso. Ang una ay kapag nawala ang piitan. Nawawala ang pasukan matapos itong ganap na malinis. Ang pangalawa ay kapag sarado ang piitan. Sa kasong ito, ang exit ay nawawala pagkatapos na ipasok ito. Nag-transform na sarado ang piitan at nawala na ang labasan. Isa pa, lumitaw na naman dito ang mga halimaw. Ang tanging paraan para makalabas sa saradong piitan ay ang patayin ang bawat halimaw na nasa loob nito. Ang kanyang kasosyo ay nagsimulang maunawaan kung ano ang kanyang nakukuha at sinabi niyang walang tulong sa labas. Pagkatapos nito, umalis sila at napagtanto ng corporal na mayroon silang 4 na recruit na walang karanasan sa labanan at 2 instructor. Kailangan nilang dumaan sa piitan kasama ang pangkat na ito. Napagtanto nila ang kabigatan ng sitwasyon, kitang-kita nila ang tensyon. Hindi nila alam kung anong klaseng halimaw ang lumitaw dito. At kung sila ay sawi sa mga kalaban, ang lahat ay maaaring magtapos sa kapahamakan. Gayunpaman, walang dapat gawin. Kailangan nilang gumalaw habang may lakas pa silang lumaban. Mas magiging madali kung sila, ang mga instructor, ay may tamang kagamitan. Kung hindi, maaari silang mamatay kahit sa mga ordinaryong duwende. Walang kamay. Aabutin siya ng hindi bababa sa 10 minuto upang talunin ang isa. Ang isang makatutuhanang plano kung saan sila talaga ay nagkaroon ng pagkakataon na magtagumpay ay ang ganap na paggamit ng mga recruit na mga protective suit. Napakabigat ng mga suit nila. Kailangan nilang ilagay ang mga recruit sa unahan upang masipsip ang mga suntok habang sila, ang mga instructor, ay papatayin ng mga halimaw na ginulo ng mga bagong recruit. Pero pinagkakatiwalaan sila ng mga idiot na ito. Sa ngayon, nagawa na nila ang lahat ng sinabi nila sa kanila at natapos ang mga mahirap na gawain. Okay lang bang gamitin ang sarili mong mga singil bilang kumpe ng kanyan? Ang kanyang dignidad ay hindi makakaligtas dito. Habang naglalakad sila, ang lalaki mula sa koponan ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin,
napansin na ang gayong kalokohan ay nangyayari sa huling linggo ng pagsasanay, at nanlaki ang mga mata ni Manjon nang may napansin siya. Agad siyang natigilan sa pwesto at nagtanong ang instructor, may problema ba? May naramdaman siyang pamilyar, at sa pagkakataong iyon, narinig ang sigaw ng corporal. Napahawak siya sa kanyang leeg na parang nasasakal, saka nahulog at nagsimulang gamulong sa lupa, bumubula ang bibig. Ang pangalawang instructor ay agad na sumugod sa kanya, at iniabot ni Mijan ang kanyang kamay sa kanya, nag-aalala, nagtatanong, saan siya pupunta, walang kwenta ang pagtakbo. Hindi naman nila sila matutulungan. Nahulog siya sa tabi ng corporal at nagsimulang mag-alala ang mga recruit. Inutusan sila ni Manjon na manatili sa kinaroroonan nila. Kung sila ay lalapit, sila ay magdusa ng parehong kapalaran. Nilapitan niya ang mga ito at akala niya ay walang seryoso, nahimiti lang. Hindi siya nagulat. May pamilyar na amoy dito. Hinagis niya ang mga instructor sa mga recruits' arm at sinabihan silang huwag sumunod sa kanya, na tumayo na lang sa pasukan. Nag-aalalang tinawag siya ng lalaki at tinanong kung saan siya pupunta. Ito ay mapanganib. Kahit ang mga instructor ay hindi nakatiis. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsusumamo na bumalik, tumakbo siya ng mas malalim sa kuweba at naisip na may ngiti na siya ay natutuwa. Buti na lang umiral din ito sa Earth. Ito ay enerhiya ng demonyo. Ito ay tiyak na dahil dito na ang mga instructor ay nakaramdam ng sakit. Hindi na siya nagulat na nakaramdam sila ng sakit, kahit nagising na sila. Bago pumasok sa piitan na kontaminado ng demonyong enerhiya, binigyan ng espesyal na proteksyon ang mga Imperial. Para sa mga ordinaryong tao, ang impluensya nito ay maaaring nakamamatay. Ngunit para sa mga Dark Mages, ang enerhiya ng demonyo ay parang charger ng telepono. Sa wakas, natagpuan niya ang pinagmumula ng enerhiya ng demonyo. Isang madilim na manipis na ulap ang nagmula sa kailaliman ng kuweba. Umakyat siya sa taas at huminto. Tahimik ang lahat, at wala nang makita ang mga halimaw. Kumpiyansa siyang tumingala sa halimaw na nakatago malapit sa kisame at nagtanong, akala ba niya hindi siya mapapansin? Ang demonyong enerhiya ay lumalabas na mula rito. Hindi man lang niya pinangarap na makatagpo ng isang maitim na aso. Hindi nagsisinungaling ang pangalan. Ito ay malayo sa katulad ng isang regular na aso. Ang mga madilim ay mas malakas at mas mapanganib. Una niyang nakatagpo ang gayong halimaw mga 1 taon matapos ipatawag kay Iskard. Muntik na siyang mamatay noon dahil hindi pa niya nabasa ang tungkol sa species na ito sa anumang libro noon, at syempre, sinubukan niyang atakihin ito. Sa pangkalahatan, natutuwa siyang makakita muli ng pamilyar na mukha. Sa sandaling iyon, ang asong lobo ay tumungo sa kanya, at siya, na inihanda ang kanyang sarili, nagpasalamat dito para sa paggamot. Pagkatapos ng mga salitang ito, buong lakas niyang tinamaan ang tuso sa nguso, natanggal ang lahat ng ngipin nito at itinapon ito sa tabi, na sinasabing sambahin niya ang enerhiya ng demonyo. Matapos ang naturang suntok, namatay agad ang halimaw. Nagsimulang tumalsik ang demonyong enerhiya mula sa katawan nito, at naisip niya na ang amoy ng dugo ay nagpapasakit pa rin sa kanya. Tiningnan niya ang nagngangalit na agos ng enerhiya at naisip na pagkatapos ng kamatayan, maraming demonyong enerhiya ang bumulwak mula rito, kaya naman napakahirap nilang talunin. May lason ang dugo ng halimaw na ito. Sa pagkakadikit nito, nagsimulang mabulok ang balat ng mga ordinaryong tao. Iniabot niya ang kanyang kamay pasulong, nagsimulang sumipsip ng demonyong enerhiya, na sumasabog sa mga daluyan ng dugo. Kahit na ang enerhiya na ito ay natural na lason, hindi ito nalalapat sa mga Dark Mages. Naisip niya na napakasarap para sa kanya na sumipsip ng enerhiya ng demonyo sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, na para bang ubos na ang baterya niya. At gayon paman, ano ang ginagawa ng isang Dark Hound sa mundong ito? Akala niya sa Isgard lang umiiral ang mga ganitong nilalang. Buti na lang may mga halimaw na naglalaman din ng demonic energy sa Earth. Ngunit sa paghusga sa mga reaksyon ng tagapagturo, hindi mo sila madalas makita dito. Gayun din, walang binanggit na demonic energy sa panahon ng mga lektura sa panahon ng pagsasanay. Ang posibilidad ng Dark Hound na makamit ang interdimensional na paglalakbay ay 0. Tanging isang napakalakas na Dark Mage na tulad niya o isang priest na gumagamit ng divine powers ang may kakayahan sa ganoong bagay. Sa madaling salita, ang paglikha ng mga portal ay hindi magagamit sa lahat. Napagdesisyonan niya na gawa-gawa lang niya ito. Malamang, ito ay isang hindi mahalagang detalye. Nang masipsip ang enerhiya, hinanap niya ang katawan ng Hound dahil kailangan niya ito para sa kanyang ulat. At agad niya itong nahanap. Samantala, nagsimulang magising si Corporal Kim Hodgen. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga boses na tumatawag sa kanya at bahagyang iminulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang pulutong ng mga lalaki na nagsisiksikan sa harap niya.
Agad siyang napatayo sa kanyang pagkaupo na may malakas na sigaw at nag-aalalang tinanong ang mga recruit, okay lang ba silang lahat? May nasugatan ba? Tumayo ang pangalawang instructor, nagtataka kung ano ang nangyari, at sinabi sa kanila ng mga lalaki na si Manjon ay nag-iisang nag-explore sa piitan. Laking gulat ng corporal nang marinig ito, at nang sabihin sa kanya ang lahat ng detalyado, sinimulan niyang inalag-alog ang kawawang lalaki sa mga balikat at napasigaw, ginawa ba talaga iyon ng tangang iyon? Kinakabahan siyang kumuyam ang kanyang mga ngipin at naisip, paano niya naiisip na humiwalay sa grupo sa isang mapanganib na sitwasyon. Dahil dito, karapat-dapat si Kim Mi-jun na paalisan sa training center. Pero may karapatan na ba siyang magsabi ng mga ganyan ngayon? Dapat niyang protektahan ang mga recruit, at siya mismo ay nahimatay. Dahil walang oras para sa ganoong pag-iisip, nagpasya siyang agarang sundan ang landas ni Kim Mi-jun, ngunit nakarating na siya. Ang isa sa mga recruit ay tumawag sa instructor at tuwang-tuwang itinuro ang direksyon. Lumabas si Mi-jun mula sa kadiliman, buhat-buhat ang bangkay ng isang aso sa kanyang likuran at nakangiting nagtanong, kumusta sila dito nang wala siya. Labis na nagulat ang mga instructor nang makita nila ang halimaw at napasigaw, anong aso? Kahit na iba ang itsura. Inihagis ni Mi-jun ang katawan sa harap nila at sinimulan nila itong suriin, nagtatanong, kung ganoon, dahil ba sa halimaw na ito o kaya sila nawalan ng malay. Nagulat ang isa sa mga recruit. Kaya, si Mi-jun mismo ang pumatay ng napakalaking halimaw, ngunit paano iyon posible? Bago iyon, ito ay isang bagay na maliit, hindi tulad ng Colossus na ito. May biglang tumunog, at lumingon si Mi-jun at nakita ang isang portal na bumukas. Ipinatong ng corporal ang kanyang kamay sa kanyang balikat at nagtatakang nagtanong, talaga ba na siya mismo ang humarap sa asong ito? Tumanggo lang siya na may kasamang ngiti bilang tugon, at sinabi niyang naiintindihan niya ang lahat. Nilingan niya ang kanyang partner at inutusan itong pamunuan ang mga recruit palabas, at malapit na silang maabyutan. Matapos hintayin na makaalis ang lahat, lumingon si Hajun kay Mi-jun at sinabing pagkalabas ng piitan, dapat niyang iulat ang lahat ng nangyari ng personal sa tinyente. Hinubad niya ang kanyang cap at bumantong hininga, sinabi sa kanya na huwag mag-iwan ng anumang mga detalye, kabilang ang kanilang kawalan ng kakayahan. Pagkatapos ng lahat, sila ay na-knockout, iniwan ang mga rookie sa kanilang sariling mga aparato. Wala silang dahilan. Nararapat silang ma-court-martialed. Nagtapos ang lahat ng maayos, salamat lamang sa kanya, at pinahahalagahan niya ito. Awkward na napakamot ng ulo si Mi-jun at sinabing ikinahihiya siya. At agad na isinuot ng lalaki ang kanyang cap at sinabing ang isang tunay na lalaki ay dapat umamin sa kanyang mga pagkakamali. Oras na para bumalik sila. Pagkatapos noon, pumunta siya sa portal, bumubulong-bulong na hindi niya alam kung paano niya isusumbong ang kanyang pagkakamali sa kanyang mga nakatataas. Siguradong hindi siya matutulog ngayong gabi. Naisip ni Mi-jun na ang huling linggo ng pagsasanay ay may kaganapan. At nang malapit na siyang lumabas sa piitan, may lumabas na system window sa harapan niya na may mensahe na naayos na ang error. Hindi niya naintindihan kung anong kamalian ang pinag-uusapan at nagsimulang sampain at tawagin ang sistema ng lahat ng uri ng mga pangalan, na sinasabi na ito ay kasing tanga sa mundong ito. Bumungad sa harapan niya ang status window niya. Siya ang nagtatag ng Lumi Sister, ang pinakamahusay na kalto ng karakter. Ang kanyang lakas, liksi, at tibay ay 60, at ang kanyang lakas ng demonyo ay 10. Mayroon siyang isang E-rank na kasanayan, ang corruption. Nabigo siya na ito lang at nang makita ang kanyang titulo, nagalit siya at napasigaw. Ano ang ginagawa nito sa window ng kanyang status? Ang Lumi Sister, ang pinakamahusay na kalto ng karakter mula sa larong Dungeon Power Fighter. Dahil nakamit niya ang pinakamataas na resulta sa Dark Magic noong panahon niya sa Isgard, nilikha niya ang kultong ito bilang isang biro upang pawiin ang mga fanatic na sumusunod sa kanya saan man. Ngunit sa huli, dumami lamang ang mga fanatic. Mukhang nanghina siya ng husto. Ang kanyang mga estatistika ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaasahan. Nang matuklasan na ang lahat ng kanyang demonyong enerhiya ay nawala sa kanyang pagbabalik sa Earth, nagpasya siyang asahan ng iba pang hindi kasiya siyang mga sorpresa. Ngunit ito ay sobra. Sa hindi mabilang na mga kasanayan na kanyang pinagkadalubhasaan, isa na lang ang natitira sa kanya, at isang mahina na. Parang sakit ng tiyan ang epekto ng korupsyon. Iba ang mga bagay sa mga nobela tungkol sa mga dark mages. Nagsisimula na siyang makaramdam ng sakit. Hindi niya makakamit ang kanyang mga layunin sa ganitong paraan, ngunit nagawa niyang mag-level up hanggang max sa Isgard, kaya sa tingin niya ay magtatagumpay din siya rito. Ngayon, mayroon na siyang malinaw na layunin, agarang mabawi ang kanyang lakas upang iligtas ang kumpanya ng laro, na hindi gumagawa ng laro dahil sa mga pag-atake ng halimaw. At ito ay isang napaka-achievable na gawain.
Ito ay tiyak na mas mahusay kaysa sa mga araw sa Isgard na wala siyang pagpipilian kundi ang magtiis. Hintayin na lang siya ng mga developer. Sa araw na iyon, ang sentro ng pagsasanay ay lubos na nagkakagulo. Nagsara ang piitan sa panahon ng pagsasanay. Ang tinyente ay hindi nakapagbigay ng malinaw na utos, at ang rookie ay nag-iisang nag-alis ng ilang halimaw ng walang tulong, habang ang mga instructor ay agad na knockout. Dahil sa sunod-sunod na mga hindi inaasahang pangyayari, ang mga recruit na dapat ay bibigyan ng kanilang unang mga ranggo at pinalaya sa kapayapaan bago umalis ay napilitang umupo sa kanilang oras sa barracks. Napabuntong hininga ang isa sa mga recruit at sinabing sumpa sila. Bakit kailangan nilang pagdaanan ang lahat ng ito? Ito ay noong huling linggo ng pagsasanay. Ang isa pang lalaki ay nagsabi na hindi bababa sa pinayagang manood ng TV, kung hindi man ay walang ibang gagawin. Lumapit ang isa pang recruit sa lalaki na kasama sa team ni Munjon at tinanong kung totoo bang si Munjon ang pumatay sa asong iyon. Kinumpirma niya ito at nakangiting idinagdag na napakalaki ng hayop. Noong una, akala niya ay hindi ito aso, kundi baboy ramo. Ang isa pang lalaki ay nagtanong kung sa tingin niya ay maaari siyang maging sergeant sa loob ng 2 taon. Sagot niya na mahirap ang pagsusulit nila. Nabalitaan niyang karamihan sa kanila ay hindi nakakalagpas sa ranggong corporal sa pagtatapos ng kanilang serbisyo, at ang ilan ay nananatiling pribado. Samantala, dumating si Mijan sa opisina ng battalion commander at magalang na binati ito ng umiti at sinabihang dumaan. Ang tinyente, samantala, ay nakatayo sa malapit, na nagsilbi sa kanyang parusa. Sa wakas ay pinakawalan siya ni Sunbi, at pagkaalis niya, tumawa siya at tinanong si Mijan, ang taong namamahala sa pagsuri sa piitan ay nararapat sa parusa, hindi ba? Tuwang-tuwa siyang sumang-ayon at iminungkahi ng commander na bumaba siya sa negosyo. Tinawagan niya ito para sabihin sa kanya ang isang bagay. Nakuha niya ang pinakamataas na marka kaya nagkaroon siya ng proposisyon para sa kanya. Gusto niya bang marinig ito? Isang tagak sa mga manok. Ganyan nila ilarawan ng mga taong namumukod tangi sa karamihan. Nakangiting tumingin sa kanya si Sonbang at naisip niya na isa talaga siyang kakaibang lalaki. Siya ay maswerteng nabuhay upang makilala siya. Sino ang nakakaalam na ang tagak ay magiging isang tulad na kahit na ang mahuhusay na recruit ay magmumukhang isang kawan ng mga manok kung ihahambing. Malaki ang mawawala sa hukbo at bansa kung ipapadala siya sa regular na troops. Kapos sila sa mga lalaki. Nabalitaan daw niya na gusto niyang umakyat sa career ladder sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran, hindi maaaring mag-apply ang mga pribado para sa promosyon sa unang taon ng serbisyo, ngunit sino ang nagsabing hindi siya makakagawa ng exception? Pasigaw niya na kapag pumayag siyang sumali sa hunting squad sa Chair 1, gagamitin niya ang ranggo ng kanyang commander at tutulungan siya. Pagkatapos noon, tumawa siya at tumalon mula sa kanyang kinauupuan, sumisigaw na hindi na siya maghihintay doon ng isang buong taon. Ano ang naisip niya tungkol doon? Nanatiling tahimik si Mijan, at pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nakaramdam ng awkward ang komandante at naisip na marahil ay lumayo na siya. Hindi siya gaanong kadesperado. Ang pangako ng promosyon ay hindi magiging sapat dito. Samantala, iniisip ni Munjon ang tungkol sa Shuan 104th Division, ang Invulnerable Squad. Pinayuhan siya ng iba pang mga recruit na lumayo sa lugar na iyon kahit anong mangyari. Napakalamig doon. Patuloy na umuulan ng nyebe, kaya't may mga pag-anod ng nyebe sa lahat ng dako. Ngunit kung iyon ay hindi sapat, ang mga halimaw ay patuloy na lumilitaw ng wala saan, at ang mga bagong piitan ay patuloy na nagbubukas. Ang Shuan ay itinuturing na pinakamatinding lokasyon para sa mga mangangaso. Ngunit para sa kanya, ito ay perpekto. Kung tutuusin, wala talaga siyang pakialam kung saan siya magse-serve basta ma-promote lang siya. At kung gagawa sila ng exception para sa kanya, iyon ay magiging perpekto. Higit pa rito, si Shuan ay may napakaraming piitan, na kung ano mismo ang kailangan niya. Ang kanyang plano ay nangangailangan ng mabilis na pagsulong. Kung mas mataas ang ranggo, mas marami siyang pagpipilian sa kadaliang kumilos, at kahit na ang isang tanga ay makikita na ang pinakamabilis na paraan upang ma-promote ay sa pamamagitan ng paglilinis ng mga piitan. Sinabi niya sa commander na siya ay sumang-ayon, at ang commander, na nagbubuntong hininga sa inis, ay hiniling sa kanya na sabihin sa kanya kung saan niya gustong pumunta. Nang mapagtanto niya ang sinabi niya, nagtatakang tumingin siya sa kanya at hiniling na ulitin niya. Buong kumpiyansa ang sinabi ng Mijan na handa siyang pumunta sa Shuan. Dumating ang araw ng pag-alis at ang lahat ng mga pribado ay nakaupo sa mga minibus. Isang lalaki na naging napakalapit kay Mijan ang napaluha at hiniling sa kanya na kontaken siya pagdating niya sa Shuan. Tumugon siya sa pagsasabing sigurado siyang makakalimutan niya kaagad ang tungkol sa kanya pagdating at galit niyang isinigaw na hindi ito totoo.
Pinagtawanan siya ni Mijan tapos pinahid ng lalaki ang luha niya at sinabing hindi siya makapaniwalang pupunta talaga siya doon. Ngunit gayunpaman, bakit siya nagboluntaryong maglingkod sa isang lugar kung saan ang lahat ay natatakot na mapunta? Nakangiting sagot niya na sadyang hindi niya maintindihan. Siya ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang mga ambisyon sa buhay. Ni hindi nila maisip kung ano sila. Hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya ang kahit isang bagay tulad ng pagtaas ng maksimum na antas ng kasanayan ng 100. Sinagot niya ito na hindi totoo. Kakaabot lang niya ng 13 kahapon. Kaya hindi ganoon kahirap ang 100. Napansin niyang may pagtataka na siya ay baliw kung saan nagsimulang gumalaw ang minibus at tumingin siya sa bintana at kumaway sa kanya na nagsasabi sa kanya na siguraduhing tawagan siya. Kumaway din si Mijan sa kabamantong hininga at inisip na umalis na ang pinakamaingay at ngayon ay mag-isa na lang. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang ingay ng mga gulong. Huminto ang truck sa harap niya. Pagkatapos ay lumabas si Sergeant First Class Kim Miji at lumapit sa kanya, tinanong kung matagal na ba niya itong hinihintay. Hindi siya makalusot dahil sa snow. Nagpakilala siya at inisip kung medyo maaga pa para sa snowfall. Hindi pa nga taglamig. Pagkatapos noon, biglang tumalikod ang lalaki at sinabing lalabas na sila at umakyat na siya sa likod. Sa pagtingin sa kanya, naisip niya na siya ay talagang kakaiba. Pagkatapos noon, umakyat na siya sa likod. Nagsimula ng humandar ang truck at naisip niya na sa sandaling makarating sila sa base, magsisimula na ang kanyang buhay sundalo. Wala siyang pakialam sa malupit na pagsasanay at patuloy na pag-atake ng halimaw. Isa lang ang ikinabahala niya, ang initiation ritual. Ayaw niyang mapunta sa stupid situation gaya ng lahat ng mga programang iyon. Wala lang siyang pasensya para doon. Napabuntong hininga siya at naisip na kailangan lang niyang kumapit. Isang suntok lang sa mukha ng isang superior na opisyal ay sapat na para mapunta siya sa bilangguan ng militar. Maya-maya ay malapit na sila. Tumingin-tingin siya sa paligid at naisip niya na talagang may snow sa lahat ng dako. Matagumpay siyang nakarating sa Gangwon-do Chuan, ang 104th Unit ng Hunting Squad ng pangalawang batalyon. Pagkatapos nito, dinala siya ng lalaki sa kwartel, itinulak siya sa isa sa mga silid, at sinabi sa mga lalaki na narito ang bagong dating. Hayaan silang ipakita sa kanya kung nasaan ang lahat. Lahat ng mata ay agad na napalingon sa kanya. Kumikislap ang kanilang mga mata, at napangiti sila nang makita ang bagong dating. Agad silang sumugod sa kanya, tinanong siya tungkol sa lahat. Siya ba ang super sundalong pinag-uusapan ng lahat? Pinunit niya ng hubad na kamay ang isang aso. Ang pulang buhok na lalaki, si Sergeant Shewak, ay hinayla ang bag mula sa kanya at inihagis ito sa mga kamay ng isang pribado, inutusan siyang ayusin ang mga bagay na baguhan. At bahagyang napakunot ang noo ni Mijan, dito ba ang dalawang ito di umano? Nakatingin sila sa kanya na may labis na kaligayahan sa kanilang mga mata, na parabang binigyan sila ng bagong laruan. Si Sergeant Kim Jong ay masayang sinabi na maaari na siyang pumunta sa likuran, kung isa sa alang-alang na ang kanyang mga marka ay tiyak na maganda. Kaya bakit siya pumunta sa kanila? Sinagot niya ito na narinig niya na ang harapan ay ang pinakamadaling lugar upang makakuha ng karanasan sa labanan at umabant sa mga ranggo. Nagtatanong ang dalawa sa kanya, saka ngumiti at sinabing baliw siya. Nagsimula silang magtanong sa kanya tungkol sa kanyang pamilya, kung mayroon siyang mga kapatid na babae, isang kasintahan, at sa huli, hiniling nila sa kanya na ipakita sa kanila kung ano ang kanyang kakayahan. Nag-isip siya sandali at napagtanto na kung ipinakita niya sa kanila, marahil ay iiwan siya ng mga ito, at pagkatapos ay sinabi na ngayon ay magpapakita siya ng mga push-up gamit ang isang daliri. Sama ng loob na tanong ni Taewak. Naisip niya ba na kakaiba iyon? Kaya niyang gawin ang mga push-up na ganoon buong araw. Sinabihan siya ni Jung na huwag mag-freak out. Hayaan siyang magpakita. At sa ginawa niya, laking gulat nila. Push-up talaga siya sa isang daliri pero vertical lang. Nagulat sila. At tinanong ni Taewak, magagawa niya ba iyon? At may iba pa ba sa kanilang batalyon na gumagawa nito? Sinabi sa kanya ni Jung na kaya ito ng tanggang iyon. At napasigaw siya bilang tugon na sergeant talaga ang tanggang iyon. At sa mismong sandaling iyon, lumitaw siya sa daanan at inutusan si Mijan na umiwas sa daan. Napabuntong hininga si Sergeant Cho sa inis at napasigaw na sinisira niya ang lahat ng kanilang saya. At sinabi ng kanyang kaibigan, ayan ang tanga. Nang marinig ang isang pamilyar na boses, lumingon si Mijan at naisip ang kanyang pagkagulat nang makita niya si Sergeant Lee Sunho. Pumasok siya sa kwarto na may dismayadong ekspresyon at iritadong tanong ni Taewak, anong ginagawa niya dito? Kadadating lang niya. Humalaklak si Jung at nagtanong, pinadala ba nila siya ng bakasyon muli para sa pagpapahirap sa mga bata? Ilang araw nila siyang binigyan sa pagkakataong ito. Hindi niya pinansin ang mga ito at tinawag siya nitong mayabang na idiot, kunwari hindi naririnig ang mga ito.
Pagkatapos noon, iritadong bumaling sa kanila si Sun Ho at napabulalas na binigyan siya ng 4 na araw. Dapat na nilang itigil ang panggugulo sa kanya ng mga tanong. Ibinigay sa kanya ni Cho ang gitnang daliri at tinawag siyang talunan, sinabi na ito ay nagsilbi sa kanya ng tama. At sinabi ng kanyang mga kaibigan na siya ay isang bore na sila ay malapit nang iwan ang kanilang mga sarili. Pagkatapos noon ay lumabas na sila ng kwarto at sinabi ng sergeant na nakakainis na sila. Sayang nga lang at hindi niya nagawang mapalo sa ulo ang mga ito. Natuwa si Mijan na tuluyan na silang umalis. Pagkatapos nito, humiga si Sun Ho sa sahig at kinuha ang kanyang telepono upang manood ng iba't ibang mga video, halimbawa, tungkol sa isang bulkan na piitan kung saan ang temperatura ay umabot sa mga mapanganib na antas na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa isang mangangaso. Napasulyap si Mijan sa kanya at naisip na kahit sa maliit na lugar ay may mga kinatawan ng lahat ng hanay, at parang wala man lang tao na mahigit 30 dito. Tinawag ni Sun Ho si Lee Dongjin at agad itong tumalon at sinabing may private first class dito. Inutusan siya ng sergeant na turuan ang kanyang junior officer. Iniisip ni Mijan kung nakuha na ba niya ang kanyang ranggo. Pagkatapos noon ay nilapitan siya ni Dongjun at nagpakilala sa kabamulong sa kanya para magmeryenda. Nakatanggap lang siya ng pahintulot na bisitahin ang tindahan ng sundalo. Nang marinig niya ito, labis siyang nagulat at naisip, kailangan mo pa ba ng pahintulot na pumunta sa tindahan dito? Pagkatapos noon, pumunta sila sa tindahan at sinabihan siya ng lalaki na kunin ang anumang gusto niya at magbabayad siya. Nagdududang tanong niya, sigurado ba siya? Nagkaroon siya ng magandang gana. Ngumiti si Dongjun at kinumpirma ito, sinabi sa kanya na pumili ng anumang gusto niya at kumain hanggat gusto niya. Naisip ni Mijan na siya ay isang cool na tao, pagkatapos ay pinuno ang basket ng 300,001 at nang magbayad si Dongjun, siya ay nanginginig sa kaba. Pagkatapos nun, pumunta na sila sa cafeteria. Kumuha si Mijan ng isang bungkus ng chips, jelly, soda, at iba pang mga bagay. Hiniling ni Dongjun na magkaroon siya ng gana, at habang kinakain niya ang lahat ng nakikita, tinanong niya kung bakit hindi sila makakapunta sa tindahan kung kailan nila gusto. May sinabi siya tungkol sa permiso. Sinabi niya sa kanya na ang mga pribadong unang klase at mas mababa ay maaaring pumunta sa tindahan ng maksimum na 3 beses sa isang linggo. Siya nga pala, ang mga pribadong first class at mas mataas lang ang maaaring gumamit ng gym at computer club. At sinabi ng pribado na ito ay, syempre, hanggal, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Kailangan lang nilang tiisin ito. Tinanong ni Mijan kung sigurado siyang walang paraan. Sinagot niya iyon para makapagdesisyon ng kahit ano. Kailangan mong tumaas sa hindi bababa sa isang corporal, kahit isang sergeant. Pero, hindi ganoon kadali. Hindi siya nasisiyahang pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at naisip na maaaring hindi gumana ang mga trick at manipulasyon, at masama iyon. Sobra na ang pagbabawal sa paggamit ng computer ng club. Wala na ba talagang pagpipilian maliban sa promosyon? Sinabi ni Dongjun na kahit maging sergeant sa SWAT ay napakahirap. Ilang beses na siyang bumagsak sa pagsusulit. 3rd year na siya bilang private first class. Loser ba talaga siya? Hindi sumang-ayon si Mijan at sinabing sigurado siyang may promosyon na naghihintay sa kanya sa lalong madaling panahon. Tahimik niyang idinagdag na kapag nakuha na niya ang kanyang pagkilos, hihilahin niya ito kasama niya at ang lalaki ay nagpasalamat sa kanya ng may ngiti para sa mga magagandang salita. Biglang bumagsak ang mabigat na kamay ng isang estranghero sa kanyang balikat at tinanong niya, ano ito? Kumakain ba sila ng lahat ng uri ng mga delicacy dito nang wala siya? Si Corporal Kim Guangshak yun. Excited na niyaya siya ni Dongjun na kumain kasama sila, at syempre hindi siya tumanggi. Pinapanood siyang nilalamon ang kanyang chips at soda. Kumunot ang noo ni Mijan at nagtaka, sino ba naman ta? Sinabi ni Guangek na wala siyang sasabihin tungkol sa kanilang soth-soth, ngunit ipaalam sa kanila kung mapatunayang wala silang silbi sa shooting range bukas, dapat nilang ituring ang kanilang sarili na Walking Dead. Nilingan niya ang baguhan at sinabi sa kanya na hindi niya inaasahan na puputulan siya nito. Marunong na siyang mag-shoot diba? Kinakamot ni Dongjun ang likod ng kanyang ulo at sinabing sasabihin lang niya sa kanya ang tungkol sa shooting practice. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay medyo naiiba dito. Tinanong ni Guangshok kung sa palagay niya ay lumalampas na siya sa kanyang mga hangganan. Sa palagay niya, masyado siyang nagtatanong sa kanila. Kinakabahan niyang sinagot na hindi naman ganoon ang nangyari at humingi ng paumanhin sa kanya kung mali ang pagkakasabi niya. Tinanong ng corporal kung bakit pribado pa rin siya kung napakatalino niya. Mga tanga ba ang mga examiners? Napasimangot si Mijan sa sama ng loob at nagtaka kung bakit niya sila iniistorbo. Nawawalan na siya ng pasensya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at itinuro ang demonyong enerhiya patungo dito,
hinahangad na iluwan nito ang lahat ng pagkain sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman ng corporal na may bumaril sa ilalim niya. Agad siyang tumayo at nanlamig, sinusubukang makayanan ito, at tinanong ni Dongjun kung ano ang nangyari sa kanya. Napangiti si Mijan, pinagmamasdan ang kanyang reaksyon, pagkatapos ay nagsimulang kinakabahan ang corporal sa mga pakete para sa mga petsa ng pag-expire at sinabing nakain siya ng masama. Lalong sumama ang pakiramdam niya. Namutla ang mukha niya at dahil sa nagngangalit na mga ngipin, sinabi niyang ayos lang siya at hindi sila dapat magtatagal doon. Pagkatapos noon ay umalis na siya, hawak-hawak ang kanyang tiyan, iniisip kung baluktot ang kanyang tiyan. Hindi naman nasesire ang pagkain, tinignan niya. Kaya, ano ang mali? Nagulat si Dongjun sa kanya at naisip ni Mijan na ang kasanayan sa korupsyon ay maaaring magamit minsan. Pagkatapos nito, bumaling siya sa pribado at nagpa siya na bumalik sa paksa ng pag-uusap, nagtatanong kung ano ang tungkol sa pagsasanay sa shooting range. Tinanong ni Dunjan kung nagpaputok na ba siya ng KX-2 na may pinahusay na bala. Pero, mas malakas pa ang bala nila. Ang mga bala sa panahon ng pagsasanay ay parang riding pony, at ang sa kanila ay parang kabayong walang patid. Ang pag-urong ay mas malakas, at ang ingay ay parang pagbaril ng kanyan. Ang mga halimaw ay lumilitaw dito ng mas madalas kaysa sa ibang mga rehiyon, kaya ang mga armas ay kailangang maging mas malakas. Maaaring medyo mahirap masanay sa simula, kaya't hindi siya dapat mag-alala kung medyo tumango siya doon, ito ay normal. Naisip ni Mijan na ang isang riding pony at isang walang patid na kabayo ay isang napakagandang paghahambing. Ang mga ranged na armas at si Isgard ay magiging isang elepante o isang bagay. Kung kabayong-kabayo lang, matutuwa siya. Hindi na siya makapaghintay ng bukas. Tinanong ng pribado kung ano sa tingin niya ang nangyari sa corporal. Tumakbo siya sa kung saan kaya biglaan. Sa wakas, isang bagong araw ang sumikat. Kinaumagahan, naglakad sila papunta sa shooting range at nagsimulang ipakita sa lahat ni Mijan ang kanyang mahusay na kakayahan. Isang malaking butas ang lumitaw sa target mula sa maraming putok, ngunit isang beses pa rin siyang sumablay, na nagpamura sa kanya sa pagkadismaya. Gulat na tumingin sa kanya ang sundalo at iwinagayway ang pulang bandila, na nagutos sa kanya na ihinto ang pagbaril. 19 hits, isang miss. Nang marinig ang kanyang resulta, labis na nagulat ang kanyang mga kasamahang sundalo at nagsimulang magtanong kung mayroon siyang auto-aiming sa kanyang mga mata. May nagsabing swerte lang siya at nagtanong ang isa pang sundalo kung paano magiging maswerte ang isang tao. Si Taiwok, nalilito, ay nagsabi na ang kanyang personal na pinakamahusay ay 14, na higit sa karaniwan, at siya ay nakagawa ng napakalaking 19. Samantala, pinagmamasdan sila ng commander ng pangalawang platoon, pangalawang kumpanya, pangalawang batalyon, pangalawang Teniente Kimmon, at ang administrative support officer para sa pangalawang platoon, pangalawang kumpanya, pangalawang batalyon, unang sarhento na si Ho Taesyo mula sa malapit na observation tower. Nagulat si Cholman at sinabing nagpaputok siya ng 19 na putok sa ulo at sinabi ng katabi niya na narinig niyang henyo siya. Lumalabas na totoo ang mga tsismis. Samantala, nilapitan siya ng kanyang mga kasamahang sundalo at nagsimulang magtanong sa kanya ng may pagtataka kung paano niya ito nagawa. Nasinagot niya na sumusunod lang siya sa mga tagubilin. Sinabi ng lalaki na walang kahit anong mga tagubilin. Pagkatapos nito, nilapitan sila ni Sargento Kimmy at sinabihan si Menjon na ito ay napakahusay sa unang pagkakataon at dapat niyang ipagpatuloy ang mabuting gawain. Hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang shooting sa karagdagang pagsasanay sa gabi. Hindi na intindihan ni Mijan ang pinag-uusapan nila at natawa si Taewok sa ideyang pupuntahan niya iyon. Nilingan ni Jung ang sarhento at tinanong kung masyado pang maaga para dito. Hindi niya ito pinansin at sinabihan silang mabilis na magsuot ng helmet at mag-training. Pagkatapos nito, lahat ng iba pang mga lalaki ay pinalakpakan si Menjon at sinabi na siya ay talagang talentado. Sayang lang at hindi siya nataman ng 20 beses. Tapos bibigyan pa sana siya ng day off. Nagpasalamat siya sa kanila at tinanong kung ano ang espesyal sa dagdag na pagsasanay na ito. Wala man lang siyang narinig tungkol dito. Kinakabahang ngumiti si Dongjun at humingi ng tawad sa kanya dahil hindi niya ito sinabi ng mas maaga. Hindi niya lang inaasahan ang ganoong magandang resulta mula sa kanya. Karaniwan, ang mga rookie ay hindi pinapayagang lumahok sa karagdagang pagsasanay hanggang sa masanay sila sa paggamit ng kanilang mga regular na bala. Ipapaliwanag pa rin sa kanya ang lahat doon, ngunit bibigyan pa rin niya siya ng maikling pangkalahatang ideya. Sa dagdag na pagsasanay, 2 squad ang dumaan sa isang uri ng obstacle course na magkatulad. Sa daan patungo sa finish line, kailangan nilang harapin ang mga halimaw. Ang mga kaaway doon ay hindi karaniwang partikular na mapanganib, ngunit sila ay gumagalaw pa rin ng mga target.
Kailangan mo ring maging handa para sa isang counter-attack. Siya nga pala, hindi mo matatamaan ang mga modelo ng tao na minsan lumalabas sa daan. Ang isang tama sa isang sibilyan ay automatikong binibilang bilang isang pagkabigo, ngunit hindi siya dapat matakot. Gaya ng nasabi na niya, ang mga halimaw doon ay hindi partikular na mapanganib, at ang kanyang mga nakatataas ay binabantayan ng lahat, kaya walang dapat ipag-alala. Pero hindi naman nag-alala si Mijan. Para sa kanya, mukhang masaya ito. Nagsimula na ang tanghalian, at ang mga lalaki ay mabilis na naglalagay ng pagkain sa kanilang mga plato. At sabi ni Dongjin, 19 hits, hindi siya makapaniwala. Oo, natural na sundalo siya, bulong ni Mijan. Ngunit ang 13 ay isang mahusay na resulta, sabi ni Dongjin, na bahagyang napahiya. Mabuti, naranasan na niya, kaya sa totoo lang, hindi siya ganun kagaling. Ngunit si Sergeant Lee Sanho ay isang tunay na ace. Sa karaniwan, umabot siya ng 17 at itinuturing na pinakamahusay na marksman sa squad. Kumain si Mijan at naisip, ang karaniwang resulta ay 10 na tama. Kaya, oo, magaling siya. Sa totoo lang, sa kanyang palagay, siya ang pinakamagaling dito ngayon. Nag-thumbs up si Dongjun at sinabing, Kim Jun, wala siyang duda na magiging mahusay ka sa dagdag na pagsasanay. Natawa si Mijan sa kanya at sinabing, akala ko ba may team ng 2 tao habang nagte-training? Hindi ba siya gustong sumama sa kanya? Inabot ni Dongjun ang kanyang kamay at sinabing ang mga tao ay itinalaga ng kanilang mga nakatataas sa mga grupo, kaya wala siyang maipapangako. Tanong ulit ni Mijan, talaga? At anong pamantayan ang ginagamit nila para magpasya kung sino ang mapupunta, kanino? Sagot ni Dongjun, sa ganang akin, sabi nila literal na lottery ito. Ang tinutukoy niya ay si Ami Kazushi, na kilala rin bilang Ghost Foot, isang Japanese method ng random assignment. Maya-maya, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Magsisimula ang pagsasanay sa loob ng 5 minuto. Inutusan ni Miji ang lahat na magsuot ng bulletproof vests at pumila. Nakinig ang lahat sa kanyang utos at inayos ang kanilang mga damit. Biglang lumingon si Mijan at nakita si Guangshek, na napasigaw, wow, nasama siya sa iisang squad na may isang rookie. Nadama niya na ang pagkakaiba sa mga kasanayan ay magiging radikal. Kung tutuusin, masyadong mahaba para sa isang private para maging sarhento. Naisip ni Kim Mijan, Serhento Kim Guangshek, ang tanga ba na ito ang kanyang kasamahan? Mukhang wala pa siyang naiintindihan at patuloy na sinusubukang itayo ito. Sinabi ni Guangshek, kaya ang average na oras upang makumplito ang runway ay 3 minuto. Siguro ang bago nilang tao ay nakilala na rin ang sarili niya dito. Dapat niyang subukan na gawin ito. Kung hindi siya makakarating sa loob ng 3 minuto, mahihirapan siya. Tumingin sa kanya si Kim Jun at mapanuksong nagtanong si Guangshek, bakit siya natahimik? Ayon, nawalan siya ng lakas, 19 na hit ang nawala. Ngumisi si Mijan at naisip, si Sargento Kim, wala na siyang pag-asa. Ngumiti siya at sinabing, oo, sir. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Sinabi ni Guangshek na wala siyang pakialam sa kanyang mga pagsisikap. Kailangan niya ng mga resulta. Kung bumagal siya, bibigyan niya siya ng isang paghagupit. Tinuro niya ang likod niya at sinabihan silang tumingin, anden ang team sa harap nila. Dapat bantayan niya ang ginagawa nila. Tanong ng kapitan, may problema ba? Sumagot ang mga lalaki, hindi po, sir. Utos ni Miji na magulat na handa na. Iniulat ni Sargento Kimi na handa na ang unang pangkat. Iniulat ni Sergeant Jong Hanyong na handa na ang pangalawang squad. Sumigaw si Miji, go. Sa simula ng pagsasanay, 2 tao ang bumaba ng magkasama sa underground training complex. Dito dapat sirain ng mga sundalo ang mga halimaw habang pinuprotektahan ang mga sibilyan o sa halip ay mga modelong kumakatawan sa kanila. Gayunpaman, sa katotohanan, ang pagsasanay ay naging higit na kompetisyon sa pagitan ng mga sundalo. Ang pinakamaganda ay ang makakaalis sa lane ng mabilis at tumpak hanggat maaari at sa huli ang unang pinindot ang pulang button sa pagtatapos. Nagsimulang magbilang ang timer at nag-beep. Tiningnan ito ni Mijan at naisip, magkaiba ang laki ng mga icon ng halimaw. Sinabi ni Guangshek na lahat sila ay nag-iiba sa lakas. Kung mas mapanganib, mas malaki ang icon. Mas mabuting malaman niya ito ng maaga, di ba? Mayroong 2 halimaw sa bawat lane at ang mga random na kalaban ay lilito doon, kaya hindi pa nila alam kung ano ang aasahan. Bumaba ang mga lalaki at nakita nila ang isang malaking poloka sa harap nila. Nagtanong ang lalaki, isang poloka sa paggaod. Inilabas ng nilalang ang napakalaking dila nito at napasigaw ang lalaki. Nakakatakot. Si Mijan ay tumayo sa harap ng screen at naisip, ang unang koponan ay gumagalaw ng mas mabilis. Bagamat hindi siya gaanong pinalad sa mga halimaw, may pagkakataon pa rin ang mga kalaban na makahabol.
Sa sandaling iyon, ang lalaki ay tumatakbo at bumabaril sa isang malaking daga, na nagsasabi na ito ay magiging madali. Mabilis siyang tatalon sa susunod na halimaw at bigla siyang huminto at mukhang tuliro sa malaking uod. Sa sandaling iyon, ang kabilang koponan ay nakikipaglaban sa isang polaka. Sumigaw ang manlalaban, dalawang polaka na magkasunod, napaka-unfair. Nakakatakot. Talagang tapos na siya. Nakita niya ang isang pulang button sa kanyang harapan at masayang pinindot iyon. Huminto ang timer at tuwang-tuwa ang mga lalaki, 2 minuto 24 na segundo. Hindi na masama. Sa pangalawang linya sa dulo bilang ang uod ng disyerto, ang parehong mahirap tanggalin. Tumingin si Mungi sa isa at nakangiting nagtanong, ano ang tagal niya? At paano niya ipagtatanggol ang kanyang tinubuang bayan sa ganoong katamaran? Iritadong sagot ni Han, oo, malas lang siya. Humalaklak si Mungi at sinabing, hayaan mo siyang bigyang katwiran ang kanyang sarili. Kung tutuusin, mas maganda lang siya. At nawalan din siya ng isang bag ng merienda mula sa tindahan. Tiningnan niya ang figure at tinanong, hindi lang siya nahuli, ngunit binaril din niya ang isang sibilyan. Hindi niya kailangang magmadali, madi-disqualify na rin sana siya. Hindi nasisiyahang sabi ni Hanyong. Aba, hinubad niya ang helmet at sinabing, sige, siguraduhin mo lang na hindi siya kukuha ng masyadong mahal. Tuwang-tuwang sabi ni Mungi, pero hindi sila nagkasundo doon. Tumingin sa kanila si Guangshik at nag-isip, nagpastahan pa nga sila sa pagkain. Napaisip si Mijan, pusta si Guang. Tanong niya sa tanong niya. Nagkamali ng narinig. Sumimangot si Kim Mijan at sinabing, hindi po, sir. Nag-aalok siya ng taya sa isang hiling. Naway manalo ang pinakamahusay na tao. Natatawang tanong ni Guangshik. Ilang beses siyang pinuri ng mga nakatatanda niya at ayon. Cool na ba siya? Okay, kung iyon ang gusto niya, sino siya para tumanggi kahit private Kim Mijan? Ang bagay ay, wala siyang anumang mga hiling na maaaring matupad ng isang ordinaryong private. Kakailanganin niyang ibigay sa kanya ang hindi bababa sa kanyang buong sweldo para sa susunod na 3 buwan. Gagawin ba iyon? Napaisip si Mijan. Kailangan mo ba ng pera? Mabuti, kung isa sa alang-alang na simple lang siya, hindi na ito nakapagtataka. Sabi niya, pinakamataas na taya. Kapag natalo siya, bibigyan niya siya ng 3 buwan na salary. Sabi ni Guangek, sobrang seryoso niya. Sabi ni Dongjun, Kim Jun. Sigaw ni Miji, sunod na grupo, humanda na kayo, mga sundalo. Handa ka na ba anumang problema o katanungan? Sumigaw ang lalaki, wala, sir. Sumigaw naman si Miji, galingan nyo, go. Lumipat sila, at naisip ni Kim Jun na mahuhulog na siya sa kanyang murang provocation. Hindi niya sinasadyang magkaroon ng gulo noong una. Alam niyang hindi niya dapat gawin ito, ngunit hindi pa siya sapat na gulang upang hindi pansinin ang kambing. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbilang ang timer, at masayang sinabi ng mga lalaki, tara na. Nakipagpustahan ang sarhento at ang private. Ano ang punto? Ang private ay walang pagkakataong manalo, hindi banggitin ang panalo. Magagawa ba niyang pumatay ng isang halimaw? Hindi na siya magtataka kung kailangang iligtas ng sarhento ang kanyang puwetan sa huli. Malakas na tumili si Dongjun, ano? Biglang nanginig ang lahat sa paligid at ang mga lalaki ay nagtanong sa takot, anong nangyayari? Lindol ba? Sinabi ni Dongjun na hindi niya naisip. Nakita niya ang halimaw na gumagalaw sa screen at nagtanong, ano yun? May hawak na machine gun si Mijan at nagtataka kung bakit umuuga ang lupa. Dahil ba sa halimaw? Nanlaki ang mata niya sa gulat nang makita ang isang malaking halimaw sa harapan niya. May nakita siyang ibang nilalang sa bibig ng halimaw. At hindi nasisiyahang nagtanong. Anong kinakain dyan? Kumakain ba ito ng halimaw? Bumaba ang tingin ng malaking nilalang kay Mijan at saka itinapon sa tabi ang bangkay ng halimaw. Napasigaw ito ng malakas at nagsimulang umatake, si Mijan at tumalon pabalik. Kumunot ang noo niya at naisip, may chicken ba ang menu para sa hapunan ngayon? Sana ay matapos niya ito ng mabilis at makakain. Kapag nataman niya ang figure na iyon, madi-disqualify siya. Kaya, ang pagbaril ng walang ingat sa lahat ng direksyon ay magdudulot ng mga problema. Umungol ang nilalang at ibinaba ang napakalaking paa nito. At naisip ni Kim Mijan, nga pala, bakit siya sumisigaw ng galit? Umindayog siya at inatake ang halimaw, nag-iwan ng mga gasgas sa malaking braso nito. Ang halimaw ay sumigaw ng malakas at nagsimulang iwagayway ang kanyang braso, at si Mijan ay ngumisi at sinabing, magaling, ngayon ay hindi siya masyadong malakas. Ngayon magkakaroon tayo ng mga marka ng ganyan sa buong katawan niya. Nagtataka siyang tumingin sa braso ng halimaw, na nagsimulang muling bumalik. Ang braso ng nilalang ay naging isang malaking talam. Sa sandaling iyon, ipinakita sa screen ang malaking halimaw na nakatayo sa harap ni Kim Mijan.
Nagtatakang tanong ng lalaki, anong nangyayari? May bagong recruit dyan ngayon, di ba? Tanong ng sundalo, hindi ba ito isang glitch? Natigilan si Miji sa pagkagulat at naisip, may pangalawang halimaw sa pangalawang linya. Hindi ba yun isang demonyong may isang mata? O sa madaling salita, isang demonyong lumalamon, sumisipsip ito ng enerhiya sa puntong ito, at pagkatapos ay tumaas ng husto ang kanyang pagbabagong buhay at kapangyarihan sa pag-atake. Ngunit narito ang kakaiba, hindi ito unang umaatake maliban kung nasa panganib ang kanyang buhay. Kahit na ito ay umalis sa mga halimaw na zone kaya palayo, sa sandaling iyon, nakikipaglaban si Mijan sa halimaw, umaatake mula sa iba't ibang panig at sinabing, napaka-aktibo. Tiyak na madaling mahuli ang nilalang, ngunit pagsasanay pa rin ito sa pagbaril. Pinutok ni Kim Jun ang mata ng nilalang, dahilan upang mapasigaw ito ng malakas. Umiwas siya at naisip, napakabagal ba ng pagbabago ng mata ng nilalang? Dapat niyang tapusin ang halimaw ng isang beses at matapos na ito. Sinubukan niyang umiwas muli at nanlaki ang mga mata sa gulat nang makita ang papalapit na talim. Naisip niya, hayaan mo silang makita ang nilalang. Tumpak itong umaatake. Nakikita pa ba nito o naririnig ba? Pero, paano? Umiwas siya sa pag-atake. Sabi ni Kim Mijan, kakaiba. Posible bang gumamit ng gayong baliw na halimaw para sa pagsasanay? Wala itong makita, ngunit 2 beses na nitong natukoy ang kanyang lokasyon. Nararamdaman ba nito ang kanyang madilim na salamangka? Sa sandaling iyon, si Miji ay bumaba sa kanya, hawak ang isang sandata sa kanyang kamay, na iniisip, ito ay isang kabiguan. Bakit nangyari ito sa isang rookie? Nagsimula siyang tumakbo at naisip, kasalanan niya ang lahat. Isang demonyong may isang mata na sumisipsip ng enerhiya bilang isang halimaw na hindi kayang talunin ng isang private lamang gamit ang isang personal na baril. Huwag lang siyang mamatay, Kim Mijan. Hayaan mo siyang kumapit ng kaunti. Sa sandaling iyon, tumatakbo si Guamik sa koridor at masayang tumingin sa kanyang relo. Naisip niya, mahusay, nagawa niya ito sa loob ng 2 minuto at 30 segundo. Sa ganoong panahon, ang isang private ay hindi tugma para sa kanya. Habang iniisip niya, napakadali nitong tagumpay. Ano ang dapat niyang gawin sa pera? Basta magbakasyon siya, gagawin niya agad. Huminto siya at nagtatakang tumingin kay Mijan na nakatayo malapit sa button. Sumigaw siya ng malakas, siya. Bakit nandito na siya? Napatingin sa kanya sina Kim at Jun at pinindot ang button na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Nanlaki ang mga mata ni Guangek, tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatayo si Miji sa harap ng bangkay ng halimaw at nagtatanong, paano niya kinailangan na bumaril para magawa iyon? Maya-maya, may narinig akong sigaw, yun lang. Walang nakatapos sa kanilang unang karagdagang sesyon ng pagsasanay sa loob ng 2 minuto. Hindi isang baguhan, ngunit isang makina. Pumalakpak ang lalaki at nagtanong, natalo ba ng isang pribadong mag-isa ang isang demonyong may isang mata? Sinabi ng sundalo na akala niya ay tapos na ang lahat. Kalamidad. Tumakbo si Dongjun kay Mijan at nagtanong, Kim Mijan, okay lang ba siya? Wala ba talaga siyang sugat? Lumingon si Mijan at sinabing, Private First Class Lee. Mabuti naman at hindi nasugatan. Masayang sinabi ni Dongjun, salamat sa Diyos. Paano niya natalo ang demonyong may isang mata? Sagot ni Mijan, sinundan lang niya ang instructions. Tanong ulit ni Dongjan, ano? Si Guangshek ay nakatayo sa gilid, na iritang ngumiti. At that moment, the guy asked. Sa sandaling iyon, tanong ng lalaki, nga pala, hindi ba sila ay nagpustahan sa oras? Eddie, nanalo ang rookie. Hinampot siya ni Guang gamit ang kanyang palad sa ulo at tinanong, pagod na ba siya sa buhay? Hindi patas ang tagumpay, kaya halatang walang bisa ang taya. Tanong ulit ng lalaki, void. Sigaw ni Guangek. Sa una, mayroon lamang isang kondisyon. Hindi siya maaaring dumating mamaya kaysa sa rookie. Ngunit sa panahon ng pagsasanay, ang lahat ay kailangang pumatay ng 2 halimaw at pagkatapos lamang pumunta sa linya ng pagtatapos. Tulad ng hinihiling ng mga patakaran, pinatay niya ang 2 halimaw. Ngunit ano ang tungkol sa rookie? Sabi ng lalaki sa takot, isang halimaw lang ang napatay niya. Itinuro ni Guangik ang kanyang daliri kay Mijan at sumigaw, nakikita niya ito. Hindi ito patas. Mas maaga rin sana siyang dumating, kung nakapatay lang siya ng isang halimaw. Leongjan, hayaan mo siyang magsalita. Makatarungan ba itong kompetisyon? Sabi ni Dongjun, well, inutusan siya ni Guangik na magsalita ng mabilis kung ayaw niyang mamatay. Naisip ni Kim Jun na hindi nasisiyahan sa kung gaano siya kasuklam-suklam. Kahit na ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari, masama ang pakiramdam niya tungkol sa paghagis ng panalong suntok sa target na pagsasanay. Kaya naman, gusto niyang isantabi na lang ang argumentong ito. Pero iba ang nangyari.
Hinawakan ni Guangshek si Dongjun at inutusan itong mabilis na tumugon. Nagtaka si Mijen kung bakit si Private First Class Lee ang pinagtatalunan niya at hindi siya. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa silid at nagtanong, hindi ka ba nahihiya? Ang baguhan ay nasa malubhang panganib. Nagsimulang lumingon si Guamik at iritadong nagtanong, ano? Anong klaseng tanga? Lumingon siya at nakita si Sunho sa kanyang harapan, na nagsabing ang isang demonyong may isang mata ay kadalasang hindi nakakapinsala, ngunit kapag ito ay nag-mutate, ang panganib nito ay tumaas ng ilang beses. Mas madaling pumatay ng 2 halimaw kaysa harapin ang nilalang. Hindi ba obvious? Nanlaki ang mga mata ng lahat sa pagtataka at nagtanong, Sergeant Lee. Bahagyang tumawa si Guangshek at natatakot na sinabi, simple lang. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang ranggo sa pamamagitan ng kanyang mga kahalili, di ba? Sumimangot si Sunho at sumagot, ipinagyayabang niya ang kanyang ranggo. Sinabi ni Guangshek, oo, naiintindihan niya. Iminungkahi niyang huwag na nilang ituloy ang pag-uusap na ito sa harap ng kanilang mga nasasakupan. Joke lang naman. Inilagay ni Sunho ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at muling nagtanong, joke. Nagbibiro siya dahil dehado siya. Gaya ng dati, nga pala, convenient ang pagkakaroon ng mataas na ranggo, Sergeant Kim. Lalo na kapag nakikita niya kung paano siya sinusunod ng dating namumuno dito. Tumingin sa kanya si Mijen at nagtaka, nangyari na ba iyon? Namula si Guangshek sa galit at tumindig ang mga ugat sa mukha niya.